Noong una, ang napansin lang ni Lira ay ang kawalan ng tunog. Hindi naman ganap na katahimikan, dahil sa lumang bahay ng kanilang mga magulang sa San Pablo, ay hindi nawawala ang maliliit na ingay na tila nakaukit na sa kahoy ang pagdaing ng sahig kapag may dumaan sa pasilyo. Ang marahang kalansing ng sandok sa kusina. Ang pagaspas ng tuyong dahon ng mangga sa labas tuwing mahangin ang hapon ngunit may isang tunog na biglang nawala at dahil doon ay tila may nabaling sa loob ng bahay na hindi niya agad maipangalan. Dati, tuwing alas 5 ng umaga, maririnig ang ama niyang si Benedicto na magbubukas ng bintana sa silid sa gawing harap, iyong bintanang nakaharap sa kalsadang makipot at sa tindahan ni Aling Ditas na unang nagtitinda ng pandesal. Isang maikli, matigas na tulak ng kahoy. Kasunod ang lagutok ng lumang rehas, at saka ang ubo niyang pigil na para bang may hinihila siyang pabalik sa dibdib. Hindi iyon nangyari sa loob ng 3 magkasunod na umaga. Nang una niya iyong mapansin, nasa bakuran siya at nagsasampay ng puting kumot na mabigat pa sa halumigmig. Tumingin siya sa harap ng bahay at nakita niyang sarado ang bintana. Wala namang dapat ipag-alala, sabi niya sa sarili. Baka napuyat si Papa. Baka si Mama ang nagbukas ng likod na bintana at doon siya umupo. Baka wala lang. Maraming bagay sa isang bahay ang pwedeng magbago nang hindi naman kailangang pagtuunan ng pansin. Pero kinaumagahan, ganoon ulit. At kinaumagahan pa. Hindi iyon sakit, hindi aksidente, hindi trahedya, kundi isang maliit na paglihis sa kinagawian subalit sa mga tahanang matagal ng pinananahanan. Ang maliliit na paglihis ang unang nagtuturo sa tao kung saan naroon ang bitak. Noong linggo, dumating si Tomas nang hindi nagpapaalam. Hindi naman bago iyon, bilang panganay, nasanay itong darating na parang wala namang kailangang ipaliwanag sa sinuman. Mula nang mag-asawa siya ng taga-Kalamba, at lumipat sa isang subdibisyong may maayos na gate at uniform ang guard, iba na ang paraan niya ng pagpasok sa lumang bahay. Dati, tatawag muna mula sa labas, "Ma, Pa, andito na ko," na may halong biro at pagmamadali, pero nitong mga huling taon, basta na lamang niyang itutulak ang gate, ihihinto ang sasakyan ng pahili sa tapat, at papasok na parang ang mismong lupa sa paligid ng bahay, ay may alaala na ng kaniyang sapatos. Pagbaba niya, dala niya ang kahon ng hopya, at 2 supot ng grocery na hindi hiningi sa kanya ng kahit sino. Sumunod sa kaniya ang asawa niyang si Marit, nakasunglasses kahit makulimlim, at ang bunso nilang anak na abala sa tablet. Sa kusina, si Mama ay napilitang ngumiti sa paraang ginagamit ng mga magulang kapag ayaw nilang mabasa ng mga anak ang pagod nila. "Ang aga niyo," sabi niya, "kahit tanghali na halos." "May dadaanan pa kasi kami mamaya," sagot ni Tomas, at inilapag ang mga supot sa mesang pinaglumaan na sa dami ng pinagdaanang handaan, burol ng tsismis, at ordinaryong hapunan. "Naisip ko lang, silipin kayo." Ang lang na iyon ang unang tumama kay Lira. Hindi niya alam kung bakit. Maraming salitang lang ang nakalutang sa mga pamilyang Pilipino, parang mga piraso ng yelo sa baso ng tubig na unti-unting natutunaw habang may ibang usapan sa itaas. Kumain sila ng tanghalian ng tila normal ang lahat. Pinakbet, pritong tilapia, at sabaw na tamang alat lang dahil ayaw ni Papa ng maalat simula pa noong bata pa siya, hindi dahil may bawal kundi dahil ganoon lang talaga ang dila nito. Nanatiling tahimik si Papa, mas tahimik kaysa dati, at kung nagsasalita man ay sa tuwirang tanong lang, "Kumusta ang trabaho?" "Okay." At si Nico, "Okay." "May pasok ba bukas?" "Meron." Hindi naman siya suplado. Hindi naman siya galit. Parang may iniiwasan lang siyang lakaran sa loob ng bahay, gaya ng taong pamilyar sa sahig, na biglang may isang tabla palang lumambot at ayaw niyang tumbukin. Nang matapos silang kumain, si Tomas ang nag-alok na siya na ang maghuhugas ng pinggan. Bagay na halos ikatawa ni Lira kung hindi lang siya nagtataka. Hindi naghuhugas ng pinggan si Tomas sa bahay ng magulang nila, hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil sa loob ng matagal na panahon, ay may mga gawi ang bawat kapatid na unti-unting nagiging kapalaran nila sa paningin ng iba. Si Tomas ang anak na marunong sa pera, sa papeles, sa pagharap sa bangko, sa pakikipag-usap sa ahente ng lupa at sa munisipyo. Si Lira ang anak na laging nasa tabi, hindi naman pinili ngunit parang doon inilagay ng pagkakataon. Siya ang nakatira pa rin sa lumang bahay, kasama ang mga magulang. Siya ang nakakaalam kung aling gripo ang kailangang katukin bago umagos ng diretsyo, kung aling drawer nakatabi ang lumang OR ng buwis sa lupa. Kung gaano katagal bago sumimangot si Mama kapag hindi natuyo agad ang labada, hindi niya itinuring na sakripisyo iyon, o hindi niya tinawag sa ganoong pangalan.
Mas madali kasing manirahan sa isang tungkuling hindi binabanggit kaysa aminin sa sarili na may mga gabing gusto na rin niyang umalis at magkaroon ng bahay na ang amoy ay hindi pinaghalong pinakulo ang dahon ng bayabas. Lumang aparador at alikabok na galing sa sunod-sunod na tag-init, kaya nang sabihin ni Tomas na siya na ang maghuhugas, si Mama pa ang unang tumutol, saka natahimik nang makitang tumayo na rin si Marit para magpunas ng mesa. Hayaan mo na, Ma, sabi ni Marit, magaan ang tinig. Parang may ginagawang mabuti at gusto ring marinig na mabuti nga iyon, para makapagpahinga kayo. Doon nagsimulang umigting ang kakaibang pakiramdam ni Lira. Hindi dahil may ginawa silang mali, kabaligtaran pa nga. Ang problema sa ilang kabaitan ay hindi sa mismong kilos, kundi sa anino nitong dinadala. Kapag dumating sa maling oras, lumabas siya sa may likod at nagkunwaring titingnan ang sampayan. Naroon ang puno ng chiko na si Papa ang nagtanim noong grade school pa lamang sila. Kapag Hulyo, bumabango ang paligid sa mahihinang hinog nito. Ngayong buwan, paninilaw pa lang ng ilang dahon ang palatandaan ng init. Mula roon ay tanaw niya ang silid ni Papa at Mama sa gawing kanan. Sarado ang kurtina. Naalala niya ang 3 umagang hindi bumukas ang bintana at hindi niya maikabit kung bakit iyon biglang sumasabay sa pagdalas ng pagdating ni Tomas nitong nakaraang buwan. Noong una, dinalhan lang sila ng electric fan dahil mainit daw. Sumunod, nagdala ng notaryo raw na kakilala para magtanong lang tungkol sa pagpapalipat ng pangalan ng electric bill dahil luma na raw ang account. Nitong huli, sinabi kay Mama habang nagbabalat ng suha sa sala na mas maganda raw siguro kung naayos na ng maaga ang papeles ng bahay para wala ng problema sa huli. Noon ay natawa pa si Mama, iyong tawang pampagaan, at sinabing, buhay pa naman kami, anak. Sumagot si Tomas ng hindi naman sa gano, Ma, praktikal lang. At doon natapos ang usapan sa panlabas na anyo nito. Ngunit may ilang usapan sa pamilya na hindi talaga natatapos, lumilipat lang ng silid, ng mukha, ng tono. Nang bumalik siya sa loob, narinig niyang nagsasalita si Tomas kay Papa sa sala. Hindi naman ibinubulong, hindi rin malakas, iyong boses na ginagamit ng mga taong gustong magmukhang malinaw ang punto, at walang itinatago. Ang sinasabi ko lang, Pa, habang kaya pa nating ayusin, ayusin na. Ang daming nagkakapatid na nagsisiraan dahil sa estate. Alam mo naman dito sa tin, konting kibot lang, barangay, abogado, kung ano-ano na. Hindi agad sumagot si Papa. Nakaupo siya sa lumang silyang yantok na bahagyang nakatagilid dahil may isang paa ng pinaikling kahoy ang pansalo sa ilalim. Hawak niya ang salamin sa mata, ngunit hindi niya suot. May nagsisiraan din kahit maaga na inayos, sabi niya. Hindi iyon matalim na sagot, pero sapat upang magdulot ng maikling katahimikan. Nakatayo si Tomas malapit sa aparador kung saan nakaayos ang mga framed graduation picture nilang magkakapatid. Isang saglit, nakita ni Lira ang refleksyon niya sa salamin ng aparador payat, naka-house dress, may pinang buhok na lumuwag na sa batok, at nakaramdam siya ng kakaibang hiya, bagaman wala naman siyang ginawang kahiya-hiya. Ang hiya minsan ay hindi galing sa mali kundi sa pagkakakilanlan. Ikaw ang naiwan, ikaw ang naroroon, ikaw ang saksi. At dahil doon parang ikaw ang may hawak ng bagay na gustong pormalin ng iba. Hindi naman ako kalaban dito, sabi ni Tomas, at ngumiti pa siya ng bahagya. Gusto ko lang protektado kayo, lalo na si Mama, lalo na itong bahay. Alam nyo naman, kung hindi maayos ang titulo, ang daming pwedeng mangyari. Lalong naasiwa si Lira sa salitang, itong bahay. Sa loob ng mahabang panahon, bahay lang ito. Hindi property, hindi asset. Hindi ancestral home, kahit ipinagmamalaki ng ilang kamag-anak tuwing may reunion. Bahay lang, ang lugar kung saan may amoy ang bawat pader, kung saan alam ng paa ang lundo ng sahig sa dilim, kung saan may marka pa ng lapis sa pinto ng kusina na gawa ni Mama, para sukatin ang tangkad nila noong bata pa sila. Nang tawagin iyong itong bahay, sa tono ng pagtataya at proteksyon, parang bigla itong umusod palayo sa kaniya. Naging bagay na maaaring ilagay sa pangungusap na may notaryo, hatian, transfer, at buwis. Nang umalis sina Tomas bandang 3:00, dinala ni Marit ang ilan sa mga natirang ulam sa baunan, na sila rin ang nagbigay noon isang Pasko. Bago sumakay sa sasakyan, niyakap ni Tomas si Mama ng matagal kaysa karaniwan. Hindi iyon madalas mangyari. Si Tomas ay maalaga sa paraang praktikal nagpapadala ng pera kapag may bayarin, tumatawag kung may kailangang i-follow up, may listahan ng kontak ng tubero, electrician, at City Hall personnel sa telepono, ngunit hindi siya iyong yakap ng yakap na uri ng anak. Nakaakbay siya kay Mama, may ibinulong, at tumango si Mama ng 2 beses. Mula sa may pintuan, hindi narinig ni Lira ang sinabi.
Ngunit nang makaalis na ang sasakyan, nakita niya ang ina niyang nakatayo pa rin sa tapat ng gate, isang kamay ang nasa may dibdib na para bang pinapawi ang init, o baka ang bigat ng hindi pa nabibigkas. Anong sabi? Tanong niya nang pumasok na si Mama. Wala. Sagot nito agad, saka nagtungo sa kusina para tiklopin ang bimpo. Basta. Hindi na sana niya uusisain, ngunit ang basta ni Mama ay hindi gaya ng basta ng ibang tao. Hindi iyon pagtatapos ng usapan, pakiusap iyon na huwag siyang pilitin kung hindi pa niya kaya. Kaya tumahimik si Lira. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig niya ang pagbukas ng drawer sa silid ng mga magulang. Sunod ay ang pagkaluskos ng mga papeles. Hindi siya sumunod. May mga anak na marunong pumasok sa pag-aalala ng magulang, at may mga anak na natutong igalang ang mga pinto, kahit manipis lang naman ang tabla at rinig pa rin ang buntong hininga sa kabila. Nang gabing iyon, habang nagtitimpla siya ng kape para sa sarili dahil alam niyang hindi siya agad makakatulog, nadatnan niyang gising pa si Mama sa sala. Patay ang ilaw sa kisame at ang liwanag ay galing lang sa telebisyon na walang sound. Naglilipat-lipat ang kulay sa mukha nitong tila dumaraan ang mga taon na hindi naman kanila. Nakalagay sa mesa ang isang transparent na envelope, iyong ginagamit sa pag-iingat ng mahahalagang papel. Hindi sarado ang flap. Mula sa kinauupuan niya ay kita ang bahagyang sulok ng Xerox copy ng titulo. Hindi ka pa matutulog? Tanong niya. Maya-maya. Umupo siya sa kabilang dulo ng sofa, hawak ang mainit na tasa. Ilang segundo silang parehong nakatingin sa telebisyon na walang pinapanood. Si Kuya ba, simula niya, ngunit hindi niya tinuloy. Napapaisip lang, sabi ni Mama, na para bang sa gitna ng pangungusap ay pinili nitong iligtas ang anak sa pagsabi ng isang bagay na pwedeng sumugat sa dalawa. Tungkol saan? Maingat niyang tanong. Hindi agad sumagot si Mama, hinaplos nito ang gilid ng envelope. Tungkol sa pagtanda, sabi niya, alam ni Lira na hindi iyon ang kabuuan ng totoo, ngunit may bahagi roon na sapat para hindi siya makatanggi. Sa maraming pamilyang Pilipino, ang usapan tungkol sa ari-arian ay bihirang magsimula sa mismong lupa o bahay. Nagsisimula iyon sa mga salitang, habang malakas pa, para walang gulo, kung sakali, praktikal lang. At dahil ayaw ng mga tao na magmukhang sakim, palagi nilang ipinapasok sa usapan ang edad, pagod, seguridad, kapayapaan. Ang totoong nais sabihin ay dumadating ng mas huli, kapag nakapuwesto na ang lahat sa mesa. Kinabukasan, maaga siyang nagising sa ingay ng cabinet sa kusina. Si Papa iyon, tila may hinahanap, bumaba siya, at nakita itong nakatayo sa harap ng estante ng mga tasa. Nakakupas na puting sando at lumang shorts, nakayuko ng kaunti, hindi dahil mahina kundi dahil ganoon siyang tumayo kapag nag-iisip. Hanap niyo po, tanong niya, yung lumang tasa na may guhit na asul. Iniabot niya iyon mula sa likod ng plato. Salamat. Ah, tila gusto pa niyang magsalita, ngunit nagbago ang isip. Habang nilalagyan niya ng kape ang tasa, napansin niyang nasa mesa ang folder na dilaw. Iyong folder na dati lamang inilalabas kapag magbabayad sila ng amilyar o may kailangang kuning sertipikasyon sa munisipyo. May lakad po kayo, tanong niya, pilit na kaswal. Sa bayan lang, sabi niya. May kukunin. Bago pa siya makapagtanong pa, pumasok na si Mama. Nagsuot ito ng blouse na medyo formal para sa karaniwang pagpunta sa palengke. Doon niya naramdaman ang una talagang malinaw na kirot ng araw na iyon. Hindi man sila sinabihan, may lakad ang mga magulang niya nakaugnay sa mga papel. At hindi siya kasama, wala naman sanang masama roon. Hindi na siya bata upang laging isama sa lahat. Ngunit dahil siya ang kadalasang kasama sa munisipyo, sa bangko, sa pagbili ng gamot sa botika, sa pag-aasikaso ng resibo, at Xerox, naging kapansin-pansin ang pag-iwas. Napagmasdan niya silang umalis sakay ng tricycle. Hawak ni Papa ang dilaw na folder, at si Mama ay may bag na gamit niya lang kapag may dalang dokumento. Pagkatapos maisara ang gate, nanatili si Lira sa may pintuan. Sa may kanto, dumaan ang tray ng taho at sumigaw ang magtataho ng pamilyar na taho-o. Naalala niyang noong mga bata pa sila, si Tomas ang laging unang bumababa para bumili at hihirit pa ng dagdag arnibal kahit sabihing sapat na. Noon ay wala pang bahay na maaaring pagtalu-talunan, wala pang tono ng protektado, wala pang salitang transfer. May bakuran lang, isang maasim na punong bayabas sa gilid, at ang pakiramdam na ang lahat ng nasa paligid ay hindi kailanman mapupunta sa ibang anyo. Bandang tanghali na nang bumalik ang mga magulang niya, hindi sila mukhang bagong galing sa masamang balita o sa masayang lakad, pero napansin niya ang pagod ni Mama sa mga mata nito, at ang tahimik na pagkairita ni Papa, na naglalabas lamang kapag hindi masabi kung saan ito ilalapag. Kumain na tayo,
Alok niya, ngunit sinabi ni Papa na mamaya na, dumiretso ito sa silid. Si Mama naman ay nagtungo sa may lababo at nagbukas ng gripo nang wala namang huhugasan. Hindi iyon ganap na pag-iyak, ngunit may paraan ang ilang tao ng pagharap sa pagkabalisa na para bang kailangan lang nilang mabasa ang kamay para hindi mapansin ang panginginig nito. Lumapit si Lyra. Ma, mahina lamang. May pinapirma ba si Kuya? Tanong niya. At sa mismong paglabas ng tanong ay nakaramdam siya ng hiya dahil tila bigla niyang ginawang maliit at litaw ang isang bagay na hindi pa naman tuwirang inamin. Tumigil si Mama sa pagdaloy ng tubig. Hindi siya agad nilingon. Nagpatanong lang, sabi niya. Tungkol sa deed of donation. Kung sakali lang daw. Naramdaman ni Lyra na parang may malamig na bagay na maingat na inilapat sa gitna ng likod niya. Hindi matalim, hindi marahas. Malamig lang at tiyak, kung sakali, ulit niya. Oo. Bumaling si Mama at pinilit ngumiti, ngunit kitang-kita ang pagod sa pagitan ng kilay nito. Hindi naman ibig sabihin na ngayon na. Tinanong lang namin kung ano ang proseso. Para alam. Alam ni Lyra ang uring iyon ng pangungusap, minsan totoo iyon. Minsan hindi. At ano raw? Maraming dokumento. Tax declaration, title IDs, kung may mortgage o wala, ganyan. Tumango siya, kahit hindi iyon sapat na tugon sa anumang sumisikip sa loob niya. Kanino idodonate? Tanong niya bago pa siya mapigilan ng sariling kahihiyan. Hindi sana niya nais marinig na sakim ang tunog ng boses niya. Ngunit narinig niya ring iyon. Marahan siyang tiningnan ni Mama, hindi nasaktan, kundi tila nabigla sa katapatan ng tanong. Hindi pa naman napag-uusapan ng ganyan, sabi niya. Sabi lang ni Tomas, mas madali raw kung may isang pangalan na hahawak, para hindi hati-hati ang desisyon kapag may ipaayos, kapag may tax na aasikasuhin. Isang pangalan, ulit ni Lyra. Hindi niya na itanong kung bakit hindi dalawa, kung bakit hindi lahat, kung bakit parang ang lohika ng kaayusan ay laging pabor sa pinakamarunong magsalita sa harap ng opisina. Nang hapon ding iyon, pumunta si Tomas ng mag-isa. Hindi na nagdala ng grocery, hindi na may kasamang anak. Umupo sila sa sala na bukas ang bentilador, ngunit mainit pa rin ang hangin. Pinagtimpla siya ni Lyra ng kape dahil hindi pwedeng hindi, at dahil mas madaling maging maayos kapag may ginagawa ang kamay. Nakausap niyo na pala sila, sabi niya nang iabot ang tasa. Oo, dumaan sila sa registry tsaka sa abogado kong kakilala, sagot nito, parang ordinaryong usapan lamang tungkol sa pag-renew ng lisensya. Nag-i-inquire lang. Nakatayo siya sa tabi ng pinto, ayaw umupo. Bakit kailangan? Anong bakit kailangan? Tanong ni Tomas, at sa maikling sandaling iyon ay bumalik sa kaniya ang dating kuya iyong mahusay sa pag-ikot ng tanong, kapag gusto niyang mailagay ang kausap sa posisyong siya ang nagpapaliwanag. Bakit kailangan pang pag-usapan na ilipat ang bahay, sabi niya. Buhay pa naman sina Mama at Papa. Kaya nga habang buhay pa, sagot nito agad. Lyra, huwag mo namang gawing masama ang pagpaplano, tingnan mo ang nangyayari sa ibang pamilya, nagkakapatayan pa nga dahil sa lupa. Ayokong umabot tayo ron. Hindi naman ibig sabihing hindi ka masama, dahil sinasabi mong ayaw mo ng gulo, sagot niya. Pagkasabi niya noon, siya mismo ang unang nagulat. Hindi siya sanay magsalita ng diretsyo kay Tomas. Lumaki silang may agwat na hindi lamang sa edad, kundi sa paraan ng pagtingin sa sariling papel sa pamilya. Si Tomas ang laging kinukonsulta kapag may kailangang desisyon. Siya ang laging naroon kapag kailangang may magpatunay sa nangyayari araw-araw. Ang dalawang papel na iyon ay bihirang magsalpukan ng harapan, ngunit kapag nangyari, parehong may baong hinanakit na hindi na kailangang pangalanan. Ano bang iniisip mo? Tanong ni Tomas. At sa tinig nito ay wala pang galit, kundi iyong kontroladong inis ng taong sanay na siya ang matinong pakinggan. Naaagawin ko, na ilalabas ko kayo. Hindi sumagot si Lyra agad, dahil sa totoo lang, hindi iyon ang buong iniisip niya. Ang kinatatakutan niya ay mas malabo at mas mahirap ipaliwanag, na may mga paraan ng pag-angkin, na hindi kailanman umaaming ng aagaw ang sarili, na may mga taong totoo namang naniniwalang sila, ang pinakaangkop humawak sa isang bagay, kaya hindi nila maramdaman ang dahas sa pagtabi sa iba. Hindi ko alam ang iniisip ko, sabi niya, pero bakit parang hindi kailangan na malaman ko? Sandaling natahimik si Tomas. Sa silid ni Papa, umubo ito. Sa kusina, kaluskos ng sandok ang maririnig, na para bang sadyang pinapaingay ni Mama ang kilos upang hindi mahalatang nakikinig. Dahil lagi mong iniisip na kapag may papel, may masamang balak, sabi ni Tomas, ganiyan ka palagi. Muntik na siyang matawa sa sobrang hindi patas ng pangungusap. Ako, oo, kasi nandito ka, kaya feeling mo mas may karapatan kang masaktan. Tumama iyon nang hindi man lang tinaasan ang boses,
Naramdaman niyang uminit ang tainga niya, naroon nga siya. Totoo iyon. At sa dami ng araw na siya ang kasama sa bahay, may nabuo sa loob niyang hindi niya basta maitatanggi hindi karapatan, marahil, kundi isang uri ng tahimik na pag-aangkin na hindi rin naman niya pinili ng buo. Siya ang nakakita sa pagnipis ng buhok ni Mama, sa pagyuko ni Papa kapag sumasakit ang likod nito sa pagtanggal ng dahon sa alulod, sa pag-iingat nila sa bayad sa kuryente kapag tumaas ang singil sa tag-init. Siya rin ang hindi gaanong nakapag-ipon, ang hindi gaanong nakalayo. Ang ilang alok na trabaho ay hindi tinanggap dahil sino ang maiiwan sa bahay kapag kailangang magpunta sa bangko o samahan si Mama sa palengke kapag malakas ang ulan. Wala namang nag-utos sa kaniya, wala ring nangakong may kapalit ang pananatili. Ngunit ang mga desisyong paulit-ulit na ginagawa ng tao ay unti-unting nagiging paraan niya ng pagbibilang sa sarili. Hindi ko sinasabing may karapatan ako sa bahay, sabi niya, at naramdaman niyang totoo at hindi totoo iyon ng sabay. Ang sinasabi ko lang, bakit parang napakadali para sa'yo na isipin na dapat isang pangalan lang? At sa'yo agad mapupunta ang paghawak. Dahil ako ang marunong mag-asikaso, mabilis niyang sagot. At dahil totoo naman na kung hahatiin-hati natin iyan sa papel ng hindi pa panahon, mas magiging komplikado. Ang punto ko, i-secure lang habang maaga. Secure para kanino? Mula sa kusina, narinig ang mahinang pagbagsak ng kutsara sa lababo. Sa sandaling iyon, lumabas si Mama. Tama na. Sabi nito, hindi malakas, ngunit sapat para tumigil ang dalawa, hindi pa nga napagdesisyonan. Huwag niyo nang gawing away. Ang huwag gawing away ay isa sa pinakamatandang pakiusap ng mga ina. Minsan gumagana dahil mahal nila ang katahimikan. Minsan, dahil takot silang kapag nagsalita ang bawat isa ng buo, hindi na maibabalik ang dating anyo ng mga araw. Tumayo si Tomas at inayos ang relo niya. Hindi ako nakikipag-away, sabi niya, gusto ko lang maging maayos. Pagkatapos ay tumingin kay Lira na para bang hinihintay na siya ang unang umatras, gaya ng lagi, ngunit hindi siya nagsalita, at dahil walang sumagot, siya na rin ang nagpaalam. Nang makaalis ito, hindi na agad bumalik sa dati ang hangin sa sala. May mga pagkakataong ang isang pag-uusap ay tila nag-iiwan ng manipis na alikabok sa mga gamit, walang nagbago sa itsura ng upuan, mesa, telebisyon, ngunit may bahagi ng mga ito na parang inilihis na ng bahagya sa nakasanayang kahulugan. Gabi na nang kausapin siya ni Papa, nasa likod siya at nagdidilig ng paso ng santan, kahit hindi naman iyon kailangang diligan pa dahil basa pa ang lupa. Lumabas si Papa nang walang tsinelas at umupo sa mababang bangkong semento sa tabi ng hollow blocks na hindi na itayo pang dagdag sa bakod. Bata pa kayo, sabi nito, at napatingin siya dahil hindi niya alam kung saang bahagi ng usapan iyon papasok. Pero hindi na rin, dagdag ni Papa, umupo siya sa tabi, hawak pa rin ang hose. Mahina ang tagas kaya tila may sariling oras ang tubig. Ang lupa at bahay, sabi nito pagkatapos ng mahabang katahimikan, madaling gawing dahilan ng samaan ng loob dahil akala ng tao, nasusukat ng papel ang lahat ng inilaan niya. Naghintay si Lira. Madalang magsalita ng mahaba si Papa. Kapag ginawa niya iyon, alam niyang ilang araw na nitong iniikot sa isip ang bawat salita. Noong ginawa namin ito ng nanay mo, patuloy niya, tumingin sa bubong na yero na ilang beses ng pinatyan bago tuluyang napalitan ang kalahati. Wala naman kaming iniisip na market value, bahay lang na gusto naming uwian. Pero habang tumatagal, dumadami ang gustong ipasok ng ibang tao sa salitang bahay, puhunan, pamana, seguridad, utang na loob, sukli. Napayuko si Lira, hindi ko naman po gusto ang gulo. Alam ko. Naramdaman niyang gusto pa niyang magtanong kung kanino ba talaga mapupunta, kung may pinirmahan na ba, kung bakit hindi siya sinabihan agad, pero hindi niya magawang basagin ang anyo ng pag-uusap na iyon. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, parang may ibinibigay sa kaniya si Papa na hindi impormasyon, kundi pagkilala na ang gulong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aari, kundi sa iba't ibang paraan ng bawat isa sa kanila ng pagtingin sa naging buhay nila. Si Tomas, sabi ni Papa, hindi masamang anak, pero sanay siyang kapag may problema, may solusyon na agad. Hindi lahat ng bagay kailangan ng mabilis na solusyon. Tumango si Lira, at dahil gabi, dahil may mga tunog ng kapitbahay na naghahapunan, dahil may amoy ng pinritong bawang na galing sa kabilang bahay, dahil nasa tabi niya ang ama niyang mas gusto ang mga katagang marahang ilapag kaysa ipukol, parang medyo luminaw sa kanya ang isang bagay, na si Tomas marahil ay hindi lamang sakim, at siya marahil ay hindi lamang kawawa o tama. Pareho silang may kinakapitang bersyon ng pag-aalaga, at parehong may kapalit na hindi gustong tingnan ng diretsyo. Kinabukasan,
natagpuan niya si Mama sa silid na pinapaltan ang laman ng lumang aparador. Mga kumot, lumang sobre, album, resibo ng appliance na matagal nang sira, baptismal candle ng kung sinong inaanak. Sa ilalim ng isang tumpok ng panyo at bedsheet, nakita niya ang maliit na kahong lata ng biskwit na matagal nang walang biskwit. Alam niya ang kahong iyon. Doon inilalagay ni Mama ang ilang papel na ayaw nitong ihalo sa iba mga sulat noon, ilang lumang litrato, at kung minsan perang nakatabi para sa hindi matiyak na pangangailangan. Binuksan iyon ni Mama at sandaling nagdalawang isip nang mapansing nakatingin siya. Tulungan kita, tanong ni Lyra. Sige. Inabot sa kaniya ni Mama ang mga lumang sobre. Isa sa mga ito ay may sulat kamay ni Papa noong bata pa, ang sulat nito bilog at maingat nakapangalan kay Mama. Hindi niya binasa. Sa ilalim ng mga papel, may isang folded document na mas bago kaysa inaasahan niya, hindi xerox ng titulo. Isang draft ng deed of donation, hindi kumpleto, may blanks pa, ngunit malinaw ang template. Nakapangalan ang donor sa mga magulang nila. Ang doni, blanco. Hindi niya iyon agad dinampot, ngunit nakita ni Mama kung saan nakatutok ang mata niya. Kinuha nito ang papel at marahang tiniklop. Hindi pa yan totoo, sabi ni Mama. Hindi, wala yan. Hindi template lang, kundi, hindi pa yan totoo. Napatingin si Lyra sa mukha ng ina niya, at doon niya biglang nakita ang hirap na hindi nito masabi nitong mga nakaraang araw. Hindi lang ito tungkol sa pagpili ng pangalan sa dokumento. Tungkol din ito sa pagharap sa katotohanang ang isang bahay na pinagtiisan, pinagbuhusan ng taon, at ginawang sentro ng lahat ng karaniwang araw ay maaari palang umabot sa yugto kung saan kailangang isalin sa mga salita ng gobyerno at abogado. At sa sandaling iyon, may kung anong awa ang humalo sa inis ni Lyra. Awa kay Mama, na pilit iniingatan ang balanse sa pagitan ng anak na marunong sa proseso at anak na naroroon sa tabi. Awa rin sa sarili, dahil bigla niyang naisip na baka sa lahat ng taong nasa bahay na ito, siya ang pinakahuling makakaalis kahit sino pa ang mailagay sa papel. May gusto po ba kayo? Tanong niya, dahan-dahan. Sa totoo lang, umupo si Mama sa gilid ng kama. Sa bintana, pumapasok ang hapon na mapusyaw at maalikabok. Ang gusto ko, sabi nito, wala kayong mapait na dala laban sa isa't isa. Pero hindi naman palaging posible yun. Napangiti si Mama, isang pagod na ngiting alam na alam ang kakulangan ng mga mabubuting hangarin. Oo nga. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, idinugtong nito, at gusto ko rin na hindi ako minamadali. Iyon ang unang bagay na sinabi nitong tuwiran. Hindi laban kay Tomas, hindi pabor kay Lyra, kundi pabor sa sariling hininga. Naramdaman ni Lyra ang pagluwag at pagsikip ng sabay. Pagluwag, dahil may malinaw nang nasabi. Pagsikip, dahil alam niyang hindi iyon katapusan ng usapan. Nang gabing iyon, hindi niya sinabihan si Tomas. Hindi niya rin sinabi kay Papa ang nakita niyang draft. Gumawa siya ng hapunan gaya ng dati, ginisang upo, at pritong galunggong, at nakinig sa ordinaryong ingay ng kubyertos, sa pagsinghot ni Papa sa sabaw. Sa mahinang reklamong biro ni Mama, na kulang sa alat ang ulam, kahit siya rin ang nagturo sa kanilang huwag maalat. Ngunit sa ilalim ng ordinaryo, may bago ng tabas ang bawat kilos. Nang iligpit niya ang pinagkainan, nakita niyang nakatingin si Papa sa sala, sa lumang kabinet, sa pader na may kupas na pintura malapit sa altar ng Santo Niño, na para bang sinusukat niya hindi ang laki ng bahay, kundi ang haba ng panahon na kakailanganin pa nilang tiisin ang pag-uusap na iyon. Pagdating ng 9:00, tumawag si Tomas. Si Mama ang sumagot. Nasa kusina si Lyra at naghuhugas ng plato, kaya hindi niya marinig ang kabilang linya. Ngunit kita niya ang mukha ng ina niya sa salamin ng bintana. Maingat, walang inilalabas, nakikinig ng mabuti. Hindi pa, sabi nito sa telepono. Maya-maya, oo, naintindihan ko. Pagkatapos ay mas tahimik na, huwag mo akong apurahin. Matapos ibaba ang tawag, nanatili si Mama ng ilang sandali sa tabi ng mesa. Hindi ito umiiyak. Hindi rin galit. Ngunit may ilang pagod na hindi lumalabas sa luha, naninirahan lamang sa paraan ng paghawak ng tao sa gilid ng upuan. Si Kuya? Tanong ni Lyra. Tumango si Mama. Anong sabi? Tumingin ito sa kaniya. Mag-iisip daw siya ng ibang paraan. Hindi na niya tinanong kung anong paraan. Sa labas, may motor na dumaan at may asong tumahol mula sa dulo ng eskinita. Sa loob, umandar muli ang orasan sa dingding, na ilang araw ding tila nahuli ng ilang minuto at walang nag-abalang itama. Pinatay ni Lyra ang gripo, pinunasan ang kamay, at saglit na humawak sa sandalan ng silya para patatagin ang sarili sa isang biglang pangungulila na hindi niya maipaliwanag. Hindi pa naman nawala ang bahay, hindi pa naman may napirmahan,
hindi pa naman may hatol. Ngunit may isang bagay nang gumalaw mula sa dati nitong pwesto, gaya ng bintanang hindi na binuksan sa loob ng 3 umaga, at alam niyang kahit bumalik pa sa dati ang tunog bukas, hindi na niya maririnig iyon nang walang iniisip. Kinabukasan, mas maaga kaysa dati, binuksan ni Papa ang bintana sa harap. Nagising si Lyra sa lagutok ng kahoy at sa bahagyang pag-uga ng salamin sa lumang frame, at sa loob ng ilang segundo, nakahiga lamang siya sa banig at nakinig sa tunog na para bang may sinusubukang isauli ang bahay sa dati nitong ayos. Hindi iyon sapat upang mabura ang anumang nabuksan na nitong mga nakaraang araw, ngunit sapat iyon upang makaramdam siya ng halos kahiya-hiyang ginhawa, iyong uri ng ginhawang hindi ibinibigay ng katiyakan kundi ng pamilyar na ritmong biglang bumabalik. Mula sa kusina, sumingaw ang amoy ng sinaing. May mahinang tunog ng radyo na iniwan ni Mama sa istasyon ng balita, kahit hindi naman talaga nakikinig. Sa labas, may dumaan na nagtitinda ng pandesal. Nang bumangon siya, nadatnan niya si Papa sa harap, nakaupo sa silyang yantok. Nakabukas ang bintana at nakatingin sa kalsada na parang walang anumang nagbago sa loob ng bahay maliban sa bahagyang pagkatuyo ng pintura sa may pasilyo. Nasa mesa ang tasa niyang may asul na guhit, kalahati pa ang laman ng kape. Ang aga niyo po, sabi niya, at hindi niya malaman kung bakit marahan ang pagkakabitiw niya roon, na para bang may kinikilatis siyang mabuti sa sagot. Mainit mamaya, sabi ni Papa, mas mabuti ng maaga. Tumango siya at nagtungo sa kusina. Naroon si Mama, inaayos ang pinamili mula kahapon na hindi naman dapat inaayos uli. Nakapulupot ng mahigpit ang buhok nito, at kahit hindi siya tumitingin ng diretsyo, halata ang kakulangan sa tulog sa bahagyang pamamaga ng talukap ng mga mata. May tawag ba uli si Kuya? Tanong ni Lyra habang naghahanda ng tasa para sa sarili. Hindi agad sumagot si Mama, binuksan nito ang lalagyan ng asukal, saka isinara. Wala pa, sabi niya. Pero tatawag din iyon. Hindi iyon hula, kundi pagkakakilala. Sa pamilya nila, may mga taong marunong maghintay, at may mga taong ang paghihintay ay ginagamit lang para makapag-isip ng mas mabuting paraan ng muling pagsulong. Nang umagang iyon, pinilit nilang maging ordinaryo ang lahat. Naglinis siya ng bakuran, nagwalis ng mga tuyong dahon ng mangga at chiko, at inabot kay Papa ang lumang martilyo nang mapansin nitong maluwag ang isang pako sa bangkito sa likod. Nang halos 10:00, dumating ang kapitbahay nilang si Aling Nena para manghiram ng kalamansi at para magkwento ng matagal tungkol sa pamangkin niyang ikakasal sa Lucena. Nagtagal ito sa sala at gaya ng dati ay hindi na iwasang maligaw ang usapan sa mga anak, kung sino ang nasa abroad, kung sino ang nakapagpa-renovate na ng bahay, kung sino ang napabayaan ng asawa. Kung sino ang swerte dahil may anak na hindi pa rin umaalis sa piling ng magulang. Buti nga at nandyan si Lyra, sabi ni Aling Nena kay Mama. Ngumiti pa sa kaniya na parang may ibinibigay na papuri. Hindi ka nangangamba, ang hirap kaya kapag lahat nasa malayo. Naramdaman ni Lyra ang banayad na pag-ikli ng hininga. Dati, ang ganitong mga pangungusap ay mga bagay lamang na lumulutang sa hapon at nawawala ring pagkasara ng gate. Ngayon, parang bawat simpleng obserbasyon ng iba ay may kakambal na bigat. Nakita niyang mabilis na tumingin si Mama sa kanya, bago ngumiti ng pilit at sabihing, oo nga, walang mali roon. Totoo naman. Ngunit may mga katotohanan kapag sumasabay sa maling panahon, ay nagiging tila paratang, kahit walang naglalayong manakit. Nang makaalis si Aling Nena, tumuloy si Mama sa kusina, at nagkunwaring abala sa paghihiwa ng sitaw. Huwag mong masyadong dibdibin ang mga sinasabi ng kapitbahay, sabi nito na hindi siya tinitingnan. Hindi naman po ako, sagot ni Lyra, ngunit hindi niya natapos. Hindi niya alam kung ano ang itatanggi, na hindi niya dinidibdib. Na hindi niya naramdaman ang kakatuwang pagpipigil sa dibdib nang marinig ang buti nga at nandyan si Lyra, na hindi niya naisip, kahit sandali, na baka iyon din ang isa sa mga dahilan kung bakit tila nagmamadali si Tomas na gawing papel ang lahat dahil ang isang anak na naroroon, araw-araw, ay nagiging mas mahirap tabihan sa usapan kaysa anak na nasa mas maayos na bahay. Ngunit may mas malinaw na plano. Nang tanghali, dumating ang tawag ni Tomas. Hindi si Mama ang sumagot kundi si Papa. Nakadalasan ay hindi mahilig sa mahabang usapan sa telepono. Nasa may lababo si Lyra noon at naghuhugas ng isda. Narinig niya lamang ang putol-putol na panig ng ama. Hindi. Mahabang pagitan. Hindi, Tomas. Isa pang pagitan. Kung ano ang sinabi ng nanay mo, ganoon din. Sa ikatlong sagot, humina ang boses nito at hindi na niya narinig ang eksaktong sinabi. Nang ibinaba ang telepono, nanatili si Papa sa tabi ng mesita sa sala ng ilang sandali.
nakatingin sa black telephone, na tila ba hindi pangkaraniwan ang anyo nito. Ano raw? Tanong ni Mama mula sa kusina, at sa tinig nito ay wala pang pagod, kundi pag-iingat. Pupunta raw siya mamaya, sabi ni Papa. Wala nang ibang idinagdag. Ang salitang mamaya ay tila biglang lumaki sa loob ng bahay. Naging isang bagay na dapat paghandaan, kahit walang naghahanda. Hindi naman bumilis ang mga kilos nila. Hindi rin sila nag-usap ng masinsinan tungkol sa inaasahan. Ngunit nag-iba ang paraan ni Lira ng paglalakad mula kusina patungong sala, ang paraan ni Mama ng pagtitiklop ng tuwalya, ang paraan ni Papa ng pag-upo ng mas matagal sa parehong silya. Naisip ni Lira, may mga pamilya talagang marunong mabuhay sa gitna ng mga bagay na hindi binabanggit. Ang problema lamang, hindi ibig sabihin niyon ay hindi sila nasasaktan. Bandang 3:00 dumating si Tomas, dala ang folder na itim na may zipper sa gilid. Hindi siya nagmamadali pagpasok. Ngunit kapansin-pansin ang pagsukat ng mga mata niya sa loob ng bahay, para bang tinitingnan niya kung sino ang unang susubok maging magaan ang usapan. Pa, sabi niya, Ma. Tumango siya kay Lira ngunit hindi ito ngumiti. Wala ring panlabas na sungit sa mukha niya. Ang mas masama pa roon, mukha lang siyang desidido. Kape? Tanong agad ni Mama, dahil may ilang ina na kapag hindi na kayang pigilan ang direksyon ng usapan, sinusubukan man lang kontrolin ang timpla ng paligid. Mamaya na siguro, sabi ni Tomas at umupo. Inilapag niya ang folder sa mesa sa paraang maingat na maingat, hindi ibinagsak, hindi ipinagdiinan at marahil iyon ang higit na nagpatigas sa pakiramdam ni Lira. Dahil ang mga bagay na inilalapit ng may sobrang pag-iingat ay madalas iyong mga alam nating mahirap tanggihan ng basta. Ayoko ng paligoy-ligoy pa, sabi ni Tomas, pagkaraan ng ilang saglit, hindi ko naman kayo pinipilit, gusto ko lang malinaw. Tumingin siya kay Mama, saka kay Papa. Ang inaalok ng abogado, pwedeng deed of donation habang buhay pa kayo, pero pwede ring special power of attorney lang muna para ako ang mag-asikaso sa tax, maintenance, at kung may kailangan sa papeles. Wala munang transfer kung ayaw nyo. Kumbaga, may hawak lang ako. Habang nagsasalita siya, hindi niya tinitingnan si Lira, para bang alam niyang sapat ng kasama siya sa silid upang maramdaman ang bawat salitang ako. Si Papa ang unang sumagot. Ano ba ang kailangang asikasuhin na hindi namin kayang asikasuhin? Pa, hindi ito tungkol sa kaya niyo o hindi, mabilis na sabi ni Tomas, ngunit pinigilan niya agad ang sarili at ibinaba ang boses. Tungkol ito sa pagiging maayos. Halimbawa, kung may kailangang ipa-survey, kung may kailangang ayusin sa title, kung may atraso sa tax, hindi na kayo pabalik-balik. May atraso ba? Tanong ni Lira bago niya mapigilan ang sarili. Lumingon sa kaniya si Tomas. Wala sa pagkakaalam ko. Sagot nito. Kaya nga chine-check ko. Kung wala, bakit parang laging may parating na problema sa paraan ng pagsasalita mo? Hindi niya intensyong patalim ang dating, ngunit naging ganoon nga. Nakita niyang sumikip ang panga ni Tomas, dahil kapag pinabayaan, saka nagkakaproblema. Hindi ba pwedeng tumulong ka nang hindi hinihila sa papel ang lahat? At paano? Sa text? Sa payo? Ilang taon ko nang ginagawa iyan. Laging may kulang sa dokumento, laging may hindi malinaw. Umupo si Lira sa dulo ng bangko, hindi dahil gusto niyang humarap ng mas mahinahon kundi dahil naramdaman niyang kung mananatili siyang nakatayo ay lalo lamang matutukso ang katawan niyang gumamit ng init. Kaysa salita, bakit ikaw lang ang dapat may hawak? Tanong niya, bakit hindi si Papa pa rin, o si Mama? O kung kailangan talaga, bakit hindi tayong tatlo? Dito siya unang tiningnan ni Tomas ng diretsyo mula nang dumating ito. Dahil hindi praktikal ang tatlo. Sabi nito, at dahil hindi pwedeng lahat sasang-ayon sa bawat pirma, alam mo yan, pero kaya mong pagtiwalaan ang sarili mo ng buo, kasi wala akong dahilan para lokohin kayo. Ang kayo na iyon ay hindi niya matukoy kung kasama siya o kung ang tinutukoy lamang ay ang mga magulang nila. Sa katahimikan, pagkatapos noon, narinig ang langit-ngit ng electric fan na matagal nang hindi nalalagyan ng langis. Hindi ko alam kung niloloko mo kami, sabi ni Papa ng dahan-dahan. Ang alam ko lang, hindi ko gusto ang pakiramdam na parang may deadline kami sa desisyong hindi pa namin gustong gawin. Napasandal si Tomas at saglit na tumingin sa kisame. Marahil sa loob niya ay pinipigilan niya ang pagkainis na matagal na niyang itinuring na karapat-dapat dahil siya ang nag-aayos. Wala kayong deadline, sabi niya pagkaraan. Pero huwag niyo ring isipin na mawawala ang tanong na ito kapag hindi natin tiningnan. Hindi naman ibig sabihin kapag palagi mong inilalagay sa harap ang isang tanong, handa na kaming sagutin, sabi ni Mama. Tahimik niyang sinabi iyon, ngunit iyon ang unang beses na narinig ni Lira ang ina niyang magsalita, ng ganoon kay Tomas.
Walang galit, wala ring paawa, tanging isang payak na pagsasaayos ng hangganan. Ilang segundo, walang nagsalita. Tila ba pati hangin sa sala ay tumigil. Sa wakas, binuksan ni Tomas ang folder at naglabas ng ilang papel. Hindi niya iniabot. Inilapag lamang sa mesa. Basahin niyo na lang, sabi niya. Hindi ko naman sinasabing pirmahan niyo ngayon, para makita niyo na hindi naman masama ang laman. Tumayo siya pagkasabi noon, at sa paraan ng pagtayo niya ay tila malinaw na nasagad na rin ang sarili niyang pasensiya. May dadaanan pa ako. Nagpaalam siya ng maayos. Hinalikan si mama sa noo, bahagyang tinapik si papa sa balikat. Sa harap ni Lira, sandali lamang siyang huminto. Parang may gustong sabihin, ngunit pinili na lang iwan. Nang makaalis siya, walang sino man ang agad lumapit sa mga papel. Parang may dinalang alikabok ang kaniyang pag-alis na kailangan munang humupa bago may makahawak sa iniwan niya. Sa huli, si Papa rin ang unang tumingin, hindi niya binasa ng buo, ilang pahina lang ang tiningnan, saka isinara ang folder. Mamaya na, sabi niya, na para bang hindi sa kanila nakalatag ang posibilidad ng isang paglipat sa loob ng pamilya, kundi karaniwang statement of account lamang, na maaari ring hintayin hanggang gabi. Ngunit alam ni Lira na hindi niya matitiis ang hindi malaman ang laman. Hindi dahil gusto niyang maghanap ng sandata laban kay Tomas, kundi dahil may mga bagay na kapag hindi mo tiningnan, mas lalo kang binabagabag ng kung ano ang maaaring naroroon. Nang gabing iyon, pagkatapos kumain, nagkusang maghugas si Mama at iniwan sila ni Papa sa sala. Ilang minuto silang parehong tahimik. Sa wakas, binuksan ni Papa ang folder at iniabot sa kaniya ang unang papel. Special Power of Attorney. Malinis ang pagkakatype, formal ang wika, at may puwang para sa lagda ng mga magulang nila sa ibaba. Nakasulat doon ang karapatang mag-asikaso ng real property tax, kumuha ng certified true copy ng titulo, humarap sa assessor's office, mag-follow up sa anumang kakulangan sa dokumento, at iba pang kaugnay na gawain. Sa unang basa, wala namang hayagang pag-agaw. Wala iyong tahasang paglilipat ng pagmamay-ari. Ngunit habang tumatagal ang mata niya sa mga pariralang full authority to represent at as may be necessary, ramdam niya ang hindi niya kayang ikalma. Ang problema marahil ay hindi sa letra ng dokumento, kundi sa agwat sa pagitan ng sinasabi nito, at sa katahimikang kailangan niyang hingin para lamang mapakinggan ang sariling kaba. Masama ba? Tanong ni Papa. Hindi niya agad nasagot, hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil pakiramdam niya ay anumang sagot niya ay magbubunyag ng higit pa sa laman ng papel. Hindi ko alam, sabi niya sa wakas, mukha namang, hindi masama, pero malawak po. Malawak nga, sagot ni Papa. Kapag binigay mo ang kamay para sa papel, minsan pati direksyon ng paa mo sinusundan na rin. Hindi siya ngumiti, ngunit may napakaliit na ginhawa sa pagkakatuklas na hindi pala siya nag-iisa sa pakiramdam na iyon. Kinabukasan, hindi bumisita si Tomas at wala ring tawag. Lumipas ang araw na halos payapa, kung titingnan mula sa labas, nagtanim si Papa ng 2 tangkay ng sili sa gilid ng bakuran, kahit paulit-ulit ng sinasabing, hindi naman mabubuhay sa init. Nagtiklop sila ni Mama ng mga lumang kumot at nagpasya itong ipamigay ang ilan sa simbahan. Bandang hapon, naglabas si Lira ng mga punda at itinapat sa araw habang naririnig mula sa kabilang bahay ang pagtatalo ng mag-asawang kapitbahay tungkol sa utang sa sari-sari store. Habang nagsasampay siya, bigla niyang naalala ang isa pang panahon kung kailan may usapan tungkol sa bahay, ngunit bata pa siya noon. Nasa high school si Tomas at may nag-alok daw na bilhin ang lote sa likod para sa mas malaking halaga kaysa sa inaasahan ni Papa. Naalala niya ang boses ni Tomas noon, mas bata ngunit may kaparehong kislap ng sigasig. Sayang, pa, kung hindi niyo i-consider. At ang sagot ni Papa na may halong biro, ngunit matigas, hindi lahat ng sayang ay dapat tugunan. Noong panahong iyon, hindi niya lubos na naintindihan ang usapan. Ang alam lang niya, may lupa sila sa likod na tinubuan ng kung ano-anong damo, at minsan ay pinaglaruan nila ng kapatid niyang babae na matagal nang may sariling buhay, sa Davao, at bihira na lamang umuwi. Ngayon, sa kanya naunawaan na may matagal ng ugat ang hindi pagkakatugma nila ni Tomas sa paraan ng pagtingin sa pag-aari. Para kay Tomas, ang hindi mo ginagamit ng husto ay problema. Para kay Papa, may mga bagay na may saysay, kahit hindi napapakinabangan sa paraang nasusukat. At siya marahil ay lumaking nahuhulog sa gitna nilang dalawa, kaya minsan hindi niya rin malaman kung alin sa mga pananahimik niya ang talagang paninindigan at alin ang takot lamang sa paggalaw. Pagkaraan ng 2 araw, dumating si Marit ng mag-isa, naka-cream na blouse at malinis ang buhok, may dalang ensaymada mula sa paborito niyang bakery sa Calamba.
Hindi naman sila malapit ni Lira, ngunit hindi rin sila malamig. Ang uri lamang ng ugnayang magalang at may distansiyang hindi kailangan ng tahasang alitan upang maramdaman. Nadaan ako galing sa school ni Nico, sabi niya. Naisip ko, silipin ko kayo. Halos kapareho iyon ng sinabi ni Tomas noong linggo, at sa loob ni Lira ay may umigkas na pagod na hindi niya ipinakita. Pinatuloy nila si Marit. Uminom ito ng kape at nagkwento tungkol sa traffic, sa tumataas na tuition, sa pagpapagawa nila ng dirty kitchen. Nagtawa pa sila sa kwento nito tungkol sa kapitbahay nilang laging nakikigamit ng hose. Kung may ibang makakita, iisiping karaniwang hapon lamang ito ng dalawang pamilyang may maayos na ugnayan. Ngunit napansin ni Lira na sa tuwing tatahimik si Mama, kahit sandali, doon dahan-dahang inilalapit ni Marit ang totoong pakay. Alam mo si Tomas, sabi nito sa isang punto habang kumakain ng ensaymada, kapag may iniisip, hindi mapakali, concern lang talaga yun. Hindi naman dahil may balak siyang alam mo na. Hindi sumagot agad si Mama, pinunasan nito ang daliri ng tissue. Hindi ko naman sinasabing may masamang balak, nasasaktan kasi siya, patuloy ni Marit sa boses na maingat na maingat. Pakiramdam niya, parang siya pa ang napapasama, kapag siya ang nag-aasikaso. Hindi ba pwedeng masaktan ang isa nang hindi kinakailangang angkinin na siya rin ang laging tama? Tanong ni Lira bago niya mapigilan ang sarili. Lumingon si Marit sa kaniya, hindi galit, ngunit may kaunting pagkaasiwa ng taong umaasang makakausap ang mas may edad at mas maiiwas ang direktang banggaan. Hindi naman gano, sabi nito. Ang sa amin lang, kung may kailangang gumawa, bakit pahihirapan pa? Hindi naman natin maiiwas na balang araw kailangan talagang ayusin ang lahat. Bakit parang laging may balang araw na nakadikit sa pagmamadali? Tanong ni Lira. Napatingin si Mama sa kaniya, hindi upang patigilin siya, kundi tila sinusukat kung hanggang saan ang handa niyang ilantad. Hindi ako nagmamadali, sabi ni Marit, at hindi rin siguro si Tomas kung hindi niya nakikitang may puwang para magkagulo. Puwede kasing ang paulit-ulit na pagbanggit sa gulo ang siyang lumilikha nito, sabi ni Mama. Pagkasabi nito, ang hapon ay tila biglang naging mas mainit. Napakabihirang gamitin ni Mama ang ganitong tono sa mga bisita. Hindi ito bastos, ngunit malinaw. Umayos ng upo si Marit at ngumiti ng mahina. Iyong ngiting para sa mga sandaling alam mong hindi mabubuo ang gusto mong resulta, ngunit kailangan mo pa ring panatilihing maayos ang forma. Hindi ko naman kayo pinipilit, sabi nito. Naisip ko lang na baka mas okay kung hindi kayo nai-stress sa pag-iisip. Mas na-stress ako kapag pakiramdam ko may ibang nag-iisip para sa akin, sagot ni Mama. Pagkatapos noon ay hindi na bumalik sa papeles ang usapan. Nagtagal pa si Marit ng 20 minuto, pinag-usapan ang school project ng anak nito, at ang init ng panahon, saka nagpaalam. Nang makaalis siya, nagpunta si Mama sa silid at isinara ang pinto. Hindi niya iyon madalas gawin sa araw. Si Lira ay naiwan sa sala, nakatingin sa kahon ng ensaymada na kalahati pa ang laman, at nakaramdam ng kakaibang awa kay Marit na hindi niya gustong aminin. Dahil alam niyang may bahagi roon na hindi lamang ito sugo ng asawa, kundi isa ring babaeng marahil ay matagal nang nakikinig sa pag-ikot ni Tomas sa parehong pangamba at napapagod na rin sa bahay nilang laging may usapin tungkol sa bahay ng iba. Ngunit ang awa ay hindi sapat upang pababain ang kaniyang pagbabantay. Kinagabihan, kumatok si Papa sa pinto ng kwarto niya. Hindi ito karaniwang ginagawa. Mula pagkabata, marunong itong gumalang sa mga pinto. Marahil dahil lumaki itong marami sa iisang silid at alam ang halaga ng kahit manipis na pagitan. May oras ka? Tanong nito. Opo. Naupo si Papa sa monoblock chair sa sulok, iyong silyang ginagamit kapag nag-aayos siya ng damit o nagbabasa ng mga lumang magasin. Hawak nito ang itim na folder. Ayokong sa nanay mo manggaling, sabi niya pagkatapos ng maikling katahimikan. Pero may iniisip ako. Ramdam ni Lira ang pagtigas ng likod niya. Ano po yun? Baka ilipat namin ang isa pang lupa, sabi niya. Hindi itong bahay, yung likod na lote. Saglit siyang natigilan, hindi sa sobrang gulat kundi sa paraan ng pagdating ng balita walang paligoy, walang paliwanag agad, parang alam nitong hindi na ito kayang ipagpaliban sa mga pag-aalangan. Kanino po? Tanong niya. Wala pa. Huminga si Papa ng malalim. Iniisip naming ipangalan sa inyong magkakapatid ng pantay. Hindi donation agad na buo sa isa. Kumbaga, malinaw lang sa papel na sa inyo rin mapupunta, pero hindi ito pangunahing bahay. Hindi agad nakasagot si Lira. Ang unang dumaan sa kaniya ay ginhawa, at pagkaraan noon ay agad ding hiya sa ginhawang iyon. Dahil paano siya giginhawa sa balitang may ililipat na lupa, gayong ilang araw niyang ipinipilit sa sarili na hindi naman iyon ang mahalaga.
Ngunit hindi rin niya maikakaila ang biglang paggaan ng dibdib sa ideyang may kinikilalang pangangailangan para sa pagiging pantay. Naisip niyo po iyan dahil kay kuya? Maingat niyang tanong. Naisip ko yan dahil ayokong sa bahay agad tumama ang usapan, sagot ni Papa. Kapag ang bahay ang una, lahat ng sugat doon pupunta. Tahimik siyang nakinig. Sa labas, may bumagsak na mangga mula sa puno, isang mapurol na tunog sa lupa. Pero hindi ko alam kung tama, dagdag ni Papa. Baka isipin ni Tomas, pinagbibigyan ko kayo para lang tumigil siya. Baka isipin mo namang kapalit ito para hindi pag-usapan ang bahay. Doon siya higit na nasaktan, hindi dahil may mali sa sinabi nito, kundi dahil malinaw na malinaw ang pagiging hindi sapat ng anumang gagawin nila. Hindi ko po hinihingi yan, sabi niya, at totoo iyon. Alam ko. Tumango si Papa, kaya nga mahirap. Kasi kahit hindi hinihingi, may nararamdaman pa rin ang tao. Nang umalis si Papa, matagal siyang hindi nakahiga. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama at nakatingin sa mga damit na nakasabit sa likod ng pinto. Naramdaman niyang may bahagyang pagkapahiya sa sarili, sapagkat nang marinig niyang hindi ang bahay, kundi ang likod na lote ang maaaring ilipat at sa kanilang magkakapatid pa ng pantay. May maliit at mabilis na bahaging sa kaniya ang bumulong, mabuti. Agad niyang kinapitan ang sariling pagkasuklam sa bulong na iyon, ngunit hindi niya ito maitulak ng buo. Marahil iyon ang pinakamahirap sa lahat, ang mapilitang tingnan na hindi lamang ang iba ang may kakayahang magdamot sa loob ng katahimikan. Kinabukasan, sinabi ni Papa kay Mama na kausapin na rin si Tomas tungkol sa likod na lote. Ako na ang magsasabi, sabi ni Mama, ngunit hindi agad niya iyon ginawa. Lumipas ang 2 araw na walang anuman. Sa mga araw na iyon, naging maingat si Lira sa sarili, parang takot na sa bawat pagtingin niya sa bakuran ay mahuli siyang nagbibilang. Ibinuhos niya ang oras sa maliliit na gawaing paglilinis ng bentilador, pag-aayos ng mga lumang lalagyan sa kusina, pagtatahi ng punit sa punda. Ngunit habang mas pinipilit niyang maging ordinaryo, mas lumilitaw ang kakaibang tabas ng bawat bagay. Ang bahay na dati niyang tinitirhan lamang ay parang unti-unting nagkakaroon ng sariling liwanag at timbang. Napapansin niya ang luma ng lamat sa dingding sa tabi ng altar, ang hugis ng tubig ulan na naiwan sa kisame noong huling tag-ulan, ang pagkupas ng mga larawan nila ni Tomas noong elementarya, at sa bawat pansin ay may kasamang mapait na tanong. Kapag dumating ang araw na may pangalang magdidikta, kung sino ang may hawak, saan ilalagay ang lahat ng hindi nasusukat ng hawak. Sa ikatlong gabi, tumawag si Tomas at sinabi niyang dadaan siya kinabukasan. Sa tono pa lang ng boses niya, alam ni Lira na may alam na ito. Hindi niya alam kung si Mama ang nagsabi o si Papa. Hindi rin mahalaga. Ang mahalaga, gumagalaw na naman ang usapan. Kinabukasan, mahangin at maulap, iyong uri ng umaga na parang may bagyong hindi tutuloy ngunit mag-iiwan ng nerbiyos sa mga sampayan. Dumating si Tomas bago magtanghali, wala na namang kasamang iba. Hindi siya umupo agad. Tumayo muna sa may pinto ng sala, parehong kamay nasa bulsa, at tumingin kay Papa. May narinig ako kay Ma, sabi niya, tungkol sa likod na lote. Narinig mo ng tama, sagot ni Papa. Umupo silang lahat, ngunit hindi komportable ang pagkakaupo ng sinuman. Kung gusto niyo yon, wala akong problema, sabi ni Tomas. Masyadong mabilis ang sagot, at marahil ay iyon ang unang dahilan kung bakit hindi naniwala agad si Lira. Pero huwag niyo namang gawing parang pampalubag loob para hindi natin pag-usapan itong bahay. Hindi iyon ang punto, sabi ni Papa. Ang punto, may mga bagay na pwedeng isaayos ng hindi minamadali ang iba. Pero parang ako ang laging kailangang umintindi, sagot ni Tomas. Kapag may sinasabi ako, masama. Kapag may paraan kayong naiisip na hindi galing sa akin, biglang pwedeng pag-isipan. Hindi ka naman pinagbabawalan mag-isip, sabi ni Mama. Ang ayaw lang namin. Para kaming dinadala sa bilis na hindi amin. Huminga ng malalim si Tomas. Sige, sabi niya. At sa sige niyang iyon ay hindi pagsang-ayon ang una mong maririnig kundi ang taong napapagod na, sa posisyong pakiramdam niya'y, siya ang laging may dalang mas praktikal na katotohanan. Kung ayaw niyo sa SPA, huwag. Kung gusto niyong hatiin ang likod na lote, kayo, pero huwag din niyong kalimutan na balang araw, itong bahay, haharap din tayo rito, at ayoko lang na sa panahong iyon. Mas malala na ang looban. Baka nga mas lalong lumalala dahil paulit-ulit mong inuunahan, sabi ni Lira, hindi siya sinigawan ni Tomas, hindi rin siya tiningnan ng may lantad na galit. Ang mas mahirap, tiningnan siya nito ng may pinaghalong pagod at isang bagay na hindi niya agad maipangalan, marahil kalungkutan, marahil paghamak, marahil parehong hindi pa buo. Madali para sa iyo na sabihing huwag unahan, sabi nito. Nandito ka.
Araw-araw mo silang nakikita. Araw-araw ka ring nakikita ng bahay. Kami, kailangan naming isipin ang hinaharap mula sa labas. Hindi niya alam kung bakit iyon ang pinakamalalim tumama sa kanya sa lahat ng nasabi nito nitong mga araw. Hindi dahil hindi niya alam na may kaibahan ang kanilang kinalalagyan, kundi dahil sa unang pagkakataon ay malinaw na malinaw ang pagtingin ni Tomas sa kanya. Hindi bilang kapatid na may damdamin, kundi bilang taong masyadong nakababad sa kasalukuyan, para makitang ang labas ay may sarili ring uri ng takot, at nakakahiyamang aminin, may bahaging naunawaan niya iyon. Naunawaan niya na ang pag-alis sa bahay ay hindi nangangahulugang nawalan ka na ng karapatang mabahala, at ang pagiging naroon ay hindi automatikong nagbibigay ng malinis na moral na tindig. Ngunit kasabay ng pagkaunawang iyon ay nanatili ang isa pang bagay na hindi niya matanggap, na ang takot ni Tomas sa hinaharap ay tila laging naghahanap ng anyong maaari niyang hawakan at lagyan ng pirma. Hindi ako bulag sa hinaharap, sabi niya ng mahina. Ayoko lang na ang sagot natin lagi ay kung ano ang madaling iproseso. Tumingin sa kanya si Papa, at sa isang saglit na iyon ay inakala niyang magsasalita ito para pigilan sila, ngunit hindi. Marahil dahil may mga ama ring dumarating sa puntong alam nilang hindi na sapat ang paglalagay ng katahimikan sa pagitan ng dalawang anak. Kailangan nilang marinig ang mismong pagkikiskisan upang maintindihan kung saan dapat ibaling ang bigat ng desisyon. Ano bang gusto mo? Tanong ni Tomas. Sabihin mo ng diretsahan. Naramdaman ni Lyra ang paglakas ng tibok ng puso niya. Ito ang tanong na iniiwasan niya, dahil alam niyang anumang tuwirang sagot ay baka magpakita ng anyo niyang siya mismo ay hindi handang tingnan. Gusto ko, sabi niya pagkaraan ng mahabang pagitan, na huwag niyong gawing parang administratibong problema ang isang bagay na mas malaki kaysa ron. Gusto ko ring kilalanin na hindi pare-pareho ang nawala o naibigay ng bawat isa sa atin para manatili ang bahay na ito na bahay. Pagkasabi niya nito, siya mismo ang unang napahiya. Dahil narinig niya sa sarili niyang boses ang bagay na matagal na niyang kinatatakutan, ang singil, hindi iyon tuwiran, ngunit naroon. At nang marinig niya iyon sa sarili, tila ba biglang nagbago ang liwanag sa sala. Ayan na nga, sabi ni Tomas, hindi malakas, halos pagod lamang, iyan talaga ang punto mo. Hindi, mabilis niyang sabi, ngunit mahina na ang dating. Hindi ko sinasabing may utang kayo sa akin, pero naririnig ko yun. Tumayo si Tomas at lumapit sa bintana. Sa labas, maulap ang langit at gumagalaw ang dahon ng mangga. Hindi ko hiningi na ikaw ang manatili rito, sabi niya nang nakatalikod, at hindi ko rin hiningi na iyan ang maging sukatan ng lahat. Hindi ko ginawang sukatan ng lahat, sagot ni Lyra, ngunit habang sinasabi niya iyon ay alam niyang may bahagi roong hindi ganap na totoo. Dahil sa ilang tahimik na taon, ginawa nga niya iyong panukat ng kung gaano siya kinakailangan, kung gaano siya dapat intindihin. Kung gaano karapat-dapat ang sarili niyang pagkagalit sa mga kapatid na nakakaalis at nakakabalik ng may dalang mungkahi. Tama na, sabi ni Mama. Ngunit hindi na iyon ang parehong tama na ng unang pagkakataon, pagod na ang tunog nito. Pareho lang kayong may gustong ipagtanggol na hindi ninyo masabi ng maayos. Walang sumagot, nanatili si Tomas sa may bintana, saka dahan-dahang lumingon. Sige, sabi niya. Kung ganon, huwag muna ang bahay. Ayusin niyo ang likod na lote sa gusto niyo. Pero isang bagay lang, huwag niyo akong ilayo sa usapan dahil lang iniisip niyong ako ang masama. Hindi ka inilalayo, sabi ni Papa, ang ginagawa namin, hinahanap namin ang bilis na kaya naming dalhin. Ilang sandali pa, saka umalis si Tomas. Hindi marahas ang pag-alis niya, hindi rin siya nagdabog. Nagpaalam siya ng maayos, gaya ng dati. Ngunit nang marinig ni Lyra ang pagsara ng gate, alam niyang may bagay na hindi na basta babalik sa dating porma. Hindi pa man tapos ang usapan, may nag-iba na sa paraan nila ng pagtingin sa isa't isa. Hapon na nang pumasok siya sa silid at nakita sa salamin ang sarili niyang mukha, hindi galit, hindi tagumpay, hindi rin lubos na api. Pagod lamang, at may isang bakas ng pagtataka sa taong bigla niyang nakita roon. Gusto sana niyang mapag-isa, ngunit maya-maya'y kumatok si Mama at pumasok nang hindi hinihintay ang sagot. Umupo ito sa gilid ng kama. Nasaktan ka, sabi nito, hindi iyon tanong. Opo, si Tomas din. Tumango siya, nakakairita ang katotohanang totoo iyon. Minsan, sabi ni Mama, nakatingin sa kulubot ng bedspread, akala ng tao, kapag siya ang nanatili, malinaw na agad ang kabutihan niya. At kapag siya ang umalis, malinaw na agad ang pagkukulang niya, hindi ganon kasimple. Naramdaman ni Lyra na tila may marahang daliring dumidiin sa bahagi ng loob niyang pilit nagtatago. Alam ko po. Pero hindi rin ibig sabihin dahil hindi simple, wala ka ng karapatang masaktan.
Sa wakas, doon siya napayuko. Dahil iyon marahil ang unang pangungusap sa loob ng mga linggong ito, na hindi nagtulak sa kaniya sa alinmang dulo hindi siya pinawalang sala. Hindi rin siya pinatahimik. Kinagabihan, habang inaayos nila ni Mama ang hapag at tahimik si Papa sa sala, dumating ang mensahe ni Tomas, bahala muna kayo sa gusto nyo sa likod. Basta huwag nyo ring hayaang sumabog ito balang araw. Binasa ni Lira ang mensahe mula sa telepono ni Mama, at hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa bahala muna kayo. Maaaring iyon ay pag-atras, maaaring pahinga lamang bago muling sumulong. Maaaring isang anyo ng sama ng loob na ayaw munang magmukhang sama ng loob. Walang sumagot agad. Inilapag ni Mama ang telepono sa mesa, sa tabi ng baso ng tubig ni Papa, kumain silang tatlo ng halos walang imik. Pagkatapos maghugas ng pinggan, lumabas si Lira sa bakuran at tumingala sa maulap na langit. Hindi umulan, pero may amoy ng ulap na mababa. Sa likod, tanaw ang parte ng bakanteng lote na pinagtatalunan na ngayon sa paraang halos hindi naman tahasang pag-aaway. Mga damo, ilang hollow blocks, sirang bakal na bakod, at sa dulo ay ang lumang puno ng bayabas na hindi na gaanong namumunga. Walang anumang marangal o espesyal sa itsura nito mula sa malayo. Ngunit habang nakatingin siya roon, naisip niyang marahil ganito talaga nagsisimula ang mga hatiang ayaw amining hatiang hindi sa kasakiman lamang, kundi sa magkakaibang paraan ng bawat isa ng pagdala sa alaala, tungkulin, takot at panahon. Sa loob ng bahay, narinig niya ang pag-ubo ni Papa at ang mahinang pagtawag ni Mama para kunin niya ang tuwalya sa sampayan. Tumalikod siya mula sa lote at pumasok, ngunit dala pa rin sa katawan ang pakiramdam na may isang bagay sa pagitan nilang magkakapatid na hindi na pwedeng ibalik sa dati sa simpleng pag-iwas, at kahit hindi pa nila hinahawakan ang mas malaking desisyong matagal nang umiikot sa gitna ng bahay. Alam niyang nagsimula na silang magsalita sa isa't isa mula sa mga lugar na dati nilang itinatago kahit sa sarili nila. Sa mga sumunod na araw, walang anumang tahasang nangyari, at marahil iyon ang dahilan kung bakit lalong bumigat ang bawat karaniwang oras sa loob ng bahay. Dumating ang mga umaga na pare-pareho ang anyo ang pagkalansing ng kutsara sa tasa, ang pagdaan ng tricycle sa tapat, ang pagwawalis ni Lira sa bakuran bago pa sumikat ng buo ang araw, ngunit sa ilalim ng gayong pagkakahawig ay naroon ang bagong uri ng pagbabantay na hindi niya maibaba. Hindi na siya basta nakikinig sa boses ni Mama. Sinusukat na rin niya ang pagitan ng mga salita nito. Hindi na niya basta tinitingnan si Papa kapag nagbabasa ng dyaryo. Napapansin na niya kung gaano kadalas itong mapatitigil sa isang linya na para bang hindi naman ang balita ang iniisip. At sa tuwing tatahimik ang telepono ng mas matagal sa inaasahan, hindi siya tunay na gumagaan, may bahagi sa kaniya na naghihintay lamang ng ibang paraan ng pagdating ni Tomas. Naasiwa siya sa sarili sa pagkakakilala niyang iyon. Ayaw niyang amining umaasa rin siya sa katahimikan bilang taktika, na para bang ang hindi pagdating ng kapatid ay isang panalong hindi malinis. Kaya sa mga panahong iyon, pilit niyang ibinabalik ang sarili sa mga gawaing hindi kailangan ng moral na paliwanag. Naglinis siya ng aparador sa sala, pinunasan ang mga framed photographs na noon pa maalikabok, inayos ang mga lumang magasin na hindi na binabasa ng sinuman ngunit hindi maitapon ni Mama. Habang hawak niya ang litrato nilang magkakapatid sa tabing dagat noong mga bata pa sila si Tomas, na nakataas ang isang paa, at kunwaring maton, siya napayat at sunog ang balat. Ang bunso nilang si Celia nawala na sa bahay sa napakatagal na panahong halos sa tawag na lang umiiral ang kapatid na iyon. Naisip niyang may daya rin ang mga lumang larawan. Pinapakitid nila ang buong panahon sa isang sandali, kung saan wala pang humihingi ng pirma ang sinuman sa kanino man. Ipinapakita nila ang pagkakapatid bilang isang bagay na parang likas at hindi kailangang pagtrabahuhan. Gayong marahil mula pa noon ay may nakapila ng mga pagkakaiba na hindi lamang nakikita ng mga batang abala sa pagtakbo sa buhangin. Isang hapon, habang naghihiwalay siya ng mga lumang resibo at papel sa ibabaw ng hapag, lumabas si Mama mula sa silid na may dalang supot ng mga dokumento na matagal nang nakatabi sa ibabang drawer ng aparador. Ayusin na natin ito, sabi nito. At sa boses niya ay wala ang pagod ng pakikipagtalo, kundi ang uri ng pagkapagod na galing sa matagal na pag-iiwas sa isang bagay na alam mong hindi kusang mawawala. Umupo si Lira sa tapat niya. Sa ibabaw ng mesa ay isa-isang lumitaw ang mga papel na matagal na niyang nakikita, ngunit hindi talaga tinitingnan bilang magkakaugnay na katawan ng buhay nila. Tax declaration. Lumang OR ng amilyar na natiklop na sa kanto, photocopy ng titulo, sertipiko ng pagpapabakod sa likod na lote, mula pa sa panahong mura pa ang hollow blocks, mga sulat mula sa munisipyo,
na puro paalala at wala namang nananakot. Sumabay si Papa pagkaraan ng ilang minuto, dala ang salamin sa mata na ginagamit lamang niya kapag maliit ang letra. Walang nagsabing si Tomas ang dahilan kung bakit nila ginagawa iyon, ngunit masyadong malinaw ang anino niya upang kailangang pangalanan pa. Habang inaayos nila ang mga dokumento ayon sa petsa, napansin ni Lyra kung gaano kaingat si Papa sa paghawak ng bawat papel, na para bang hindi lamang mga record ang naroroon, kundi mga anyo ng pananatiling hindi nasusulat sa ibang paraan. May isa roong resibo para sa pagbili ng semento noong unang ipinagawa ang kusina. May sulat kamay sa likod, dagdag ni Ben, para sa poste, kulang ang estimate, nakita iyon ni Lyra at may kumirot na mahina sa kaniya. Minsan, naisip niya, hindi pera ang talagang nagpapatibay sa bahay, kundi ang mga kakulangan na pinagtiisan at tinawid ng hindi ipinangalandakan. Hindi ko alam kung bakit parang nahihiya akong ilabas ang mga to, sabi ni Mama habang pinapantay ang mga Xerox. Parang kapag nasa mesa na, saka lang nagiging totoo na may mga dapat talagang ayusin. May dapat namang ayusin, sabi ni Papa. Hindi lang dahil sinabi ni Tomas, hindi tumingin si Mama sa kaniya, ngunit naramdaman ni Lyra ang bahagyang pagluwag ng hangin sa pagitan nilang tatlo. Dahil iyon marahil ang una nilang tahasang pagkilala na hindi lahat ng bagay na nais ng kapatid niya ay automatikong mali, at hindi rin lahat ng pag-iwas nila ay kabutihan. Pagkatapos ng ilang sandali, si Mama ang muling nagsalita. Tatawagan ko si Celia. Napatigil si Lyra sa pag-aayos ng mga resibo. Matagal na nilang hindi nakakausap ng mahaba ang bunso nilang kapatid. May mga mensahe tuwing Pasko, mga tawag na madalas minamadali dahil laging may klase, may seminar, may buhay na hindi nila nakikita sa Davao. Hindi naman nawawala si Celia sa isip nila, ngunit naging kapatid siya sa paraang bahagyang malayo at may sariling klima naroroon sa alaala, sa mga lumang biro, sa mga larawang kasama siya, ngunit hindi sa araw-araw na tensyong nakapagpabigat ngayon sa bahay. Bakit? Tanong ni Lyra, bagaman alam niya ang sagot. Dahil kapatid mo siya, sabi ni Mama. At dahil kung magkakaroon ng anumang malinaw sa papel tungkol sa likod na lote, hindi pwedeng parang tayo-tayo lang ang nag-iisip dito. Wala namang masama roon, sa katunayan, iyon marahil ang pinakamakatwirang hakbang sa lahat ng ginawa nila nitong mga linggo. Ngunit nang sabihin iyon ni Mama, nakaramdam si Lyra ng kakaibang kabog ng hindi maipagtapat na pangamba. Hindi siya takot kay Celia. Hindi rin siya galit. Ngunit may bahaging umalma sa kaisipang biglang may isa na namang tingin na lalahok sa paghubog ng usapan. Isang tinging maaaring mas magaan dahil mas malayo, o mas malupit dahil hindi nito kailangang buhatin ang mga pang-araw-araw na anyo ng pag-aalaga. At agad, pagkasagi pa lamang ng gayong damdamin, nahiya siya. Sapagkat kung may iniingatan siyang moral na posisyon laban kay Tomas, paano niya ipaliliwanag sa sarili na naiilang din siya sa posibilidad ng isa pang kapatid na makikibahagi sa desisyon. Nang gabing iyon tumawag si Mama kay Celia, nasa kusina si Lyra at naghihiwa ng sibuyas, ngunit rinig niya ang masayang pambungad ng ina iyong bahagyang pinasiglang tono na ginagamit kapag ayaw nitong iparamdam agad ang bigat ng dahilan ng tawag. Kumusta ka na anak? Oo, mainit din dito. Hindi, wala namang problema. Sa salitang problema pa lamang ay alam na ni Lyra na problema nga. Maya-maya'y inilipat ni Mama ang telepono sa sala dahil mahina ang signal sa kusina. Pinilit ni Lyra na ituon ang pansin sa pagigisa, ngunit ilang piraso ng usapan ang tumagos pa rin. Hindi pa naman final. May iniisip lang si Tomas, hindi pa ito iyong bahay. Nang marinig niya iyon, napahinto siya sa paghalo ng sandok. May kakaibang pakiramdam ang marinig ang sariling usapin sa boses ng ina, na para bang pinipili nito ang mga salitang hindi masyadong makasasakit sa isang anak na wala sa bahay. Hindi niya masabing may itinatago si Mama kay Celia. Baka iyon nga ang tamang paraan ang huwag pangunahan ng bigat ang isang taong hindi pa nakakakita sa mismong anyo ng tensyon sa sala, sa kusina, sa bakuran, ngunit dahil siya ang naroroon, tila may bahagyang pagliit sa realidad kapag isinasalaysay mula sa telepono. Nang matapos ang tawag, sinabi ni Mama habang naglalagay ng plato sa hapag, sabi ni Celia, kung gusto raw nating hatiin sa inyong magkakapatid ang likod na lote, wala raw siyang tutol. Basta malinaw at patas. Ayaw rin daw niyang pagmulan ng tampuhan ang bahay. Madali namang sabihin yon kung wala ka rito, biglang nasabi ni Lyra, at sa mismong paglabas ng pangungusap ay alam niyang mali ang tamaan nito. Huminto si Mama sa paglalagay ng baso. Hindi ibig sabihing wala siyang karapatang magsalita, dahil wala siya rito, sabi nito nang hindi matigas, ngunit sapat para maramdaman ni Lyra ang sariling kababawan. Hindi ko naman po ibig sabihin na wala,
sagot niya agad. Ngunit alam niyang may bahagi noon ang totoo. Naisip niya pagkatapos, habang naghahain ng kanin, na may mga pagkamakasarili palang hindi sumisigaw. Naninirahan lang sa paraan ng pagtimbang mo, kung kaninong tinig ang parabang may bigat at kung alin ang tila may kulang. Kinabukasan, tumawag si Tomas. Hindi siya dumiretso sa pakay. Kumusta si Papa? Kumusta ang bubong sa likod? May napagawa na ba iyong gripo sa banyo? Halos nakakainis ang pagiging maingat ng bungad, dahil para itong paalala na hindi siya kontrabida sa sarili niyang kwento. Sa huli, hinanap niya si Papa. Nasa may bintana ang ama ng abutin ni Lira ang telepono. Hindi naman siya nakinig ng lantaran, ngunit sa maliit na bahay, ang ilang usapan ay dumadampi sa pader kahit ayaw mong saluhin. Oo, alam ko, hindi kita inaalis. Kung may gagawin tayo sa likod, lahat kasama. Pero itong bahay, iba iyon. Mahaba ang katahimikan pagkatapos, nang ibinaba ni Papa ang telepono. Naglakad lamang ito, papunta sa likod at tumingin sa lote, nang hindi nagsasalita, hindi niya ito sinundan agad. Hinayaan muna niyang lumipas ang ilang minuto, ngunit nang hindi pa rin ito bumalik, lumabas siya. Nakatayo si Papa sa tabi ng lumang bayabas, hawak ang isa sa mga tuyong sanga na dati na nitong balak putulin, ngunit lagi ring nakakalimutan. Ano raw po? Tanong niya. Wala naman, sagot nito. Gusto lang niyang siguraduhin na hindi raw siya nilalagyan ng hangganan. Nilalagyan po ba? Tiningnan siya ni Papa, at sa tinging iyon ay may pagod na hindi lamang dulot ng usapin kay Tomas, kundi ng pagkaunawa na habang mas tumatagal silang nakikipag-usap, lalo nilang nakikilala ang maliliit na sugat ng bawat anak. Lahat ng desisyon, may hangganan para sa iba, sabi niya. Ang tanong lang, kaya mo bang tanggapin na hindi lahat ng hangganang nararamdaman mo ay pagtaboy? Hindi na nakasagot si Lira. Dahil alam niyang hindi kay Tomas lamang patungkol ang sinabi nito, sa mga sumunod na araw, naging sentro ng kanilang pagkilos ang pag-aayos ng mga papeles para sa likod na lote. Hindi iyon dramatiko. Walang malalaking komprontasyon. Karamihan sa nangyari ay pagpunta sa munisipyo para kumuha ng certified copy, paghahanap sa lumang file cabinet ng tax map, pagtiyak kung tama pa ang sukat na nakalagay sa Xerox ng plano. Sumama si Lira kina Papa at Mama sa bayan isang umaga, at sa biyahe pa lamang sakay ng tricycle, ay naramdaman niya ang kakaibang paglipat ng tensyon mula sa bahay patungo sa opisina ng gobyerno. Sa harap ng assessor's office, may mga taong naghihintay na may hawak ding folders at envelopes, mga mukha ng pasensyang sanay sa mabagal na bentilador, at sa boses ng clerk na paulit-ulit ang parehong paliwanag. Wala namang espesyal sa pagpunta nilang iyon. Ngunit habang nakaupo si Lira sa plastik na silya at nakatingin sa mga dingding na may kupas na paalala tungkol sa tamang pag-file ng documents, naisip niyang marahil ito ang mundong gustong ipasok ni Tomas sa lahat ng bagay. Isang mundong may form number, may pirma, may malinaw na kahon para sa pangalan at address. May bahagi roon na nakagiginhawa, kung tama ang pagkakagawa mo, may pakiramdam na hindi ka maliligaw. Ngunit habang pinapanood niya si Mama na kumakapa sa salamin sa bag, at si Papa na inuutay-utay ang pagtatanong sa clerk, na parang ayaw magmukhang hindi niya agad na unawaan, nakita rin niya ang dahilan kung bakit may ilang tao na matagal umiwas sa ganitong klaseng kaayusan. Hindi dahil ayaw nilang maging maayos, kundi dahil sa tuwing dinadala mo ang isang bahagi ng buhay mo sa ganitong lugar, para kang pinipilit pumili ng iisang anyo, para sa bagay na mas buhaghag at mas masalimuot kapag nasa bahay pa. Kulang pa ng isang certified copy ng ID, sabi ng clerk, hindi naman bastos, ngunit pagod na sa sariling linya. At kailangan may pirma ng lahat ng donees kapag itutuloy ninyo ang extrajudicial partition o donation, depende sa final nyo. Hindi pa final, sabi ni Papa. Nag-i-inquire lang kami. Tumango ang clerk sa paraang sanay na sa mga pamilyang hindi pa final, ngunit dinadala na ang bigat sa plastic envelope. Pauwi, hindi nagsalita si Mama. Nakatitig lang sa kalsada habang dumaraan ang mga motor, truck ng soft drinks, at mga tindahang may harapang naglalambitin na tsinelas. Si Papa naman ay ilang ulit binuksan at isinara ang folder. Si Lira, nakasingit sa gitna nila sa tricycle, ay nakaramdam ng kakaibang lambot sa dibdib na hindi lubos na ginhawa at hindi rin lang pagod. Marahil iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang ang pag-aayos ng papeles ay hindi lamang proyekto ni Tomas, kundi isang bagay na talagang kailangan ding harapin ng mga magulang niya sa sarili nilang bilis. At dahil doon, may kaunting bahagi ng galit niya sa kapatid ang lumuwag, kahit hindi naman nawala ang pagtutol niya sa paraan nito ng pagtulak. Pagsapit ng ikalawang linggo, dumating sa koreo ang ilang hinihingi nilang certified documents.
Si Mama ang tumanggap mula sa kartero at inilapag ang brown envelope sa ibabaw ng ref na para bang hindi pa handang makita agad ang laman. Nang gabing binuksan nila iyon, tahimik ang hapag. Hindi na iyon ang uri ng katahimikang nagtatago ng alitan. Mas kahawig ito ng katahimikan ng mga taong alam nang may ginagawa silang hindi na pwedeng ibalik sa dating mamayana. Binilang nila ang mga papel, tiningnan ang names, ang technical description, ang dry seal. Kailangan na lang pumirma si Celia kapag maipadala natin ang copies, sabi ni Mama, at si Tomas, dagdag ni Papa. Oo, sagot ni Mama. Sa isang sandali, napansin ni Lira na wala sa boses ng mga magulang niya ang anumang pag-iwas sa pangalan ng kapatid niya. Naroon pa rin ang pagod, ngunit wala na ang naunang pag-aatubiling tila ba ang bawat banggit kay Tomas ay baka magpasabog ng kung ano. Baka iyon ang isa sa maliliit na pagbabagong hindi mapapansin ng iba, na habang inuunahan nilang ayusin ang likod na lote, hindi na nila laging kinakausap ang usapin bilang paratang o depensa. Marahil dahil kapag hawak mo na mismo ang mga papeles, napapagod ka na ring gawing simbolo ang lahat, may punto ring babagsak ka sa simpleng pangangailangang maghanap ng ballpen at tiyaking tama ang spelling sa affidavit. Ngunit hindi ibig sabihin yon ay gumaan ang loob ni Lira, sa kabaligtaran, mas naging matalas ang kanyang pagtingin sa sarili. Sa bawat pag-usad ng dokumento, nararamdaman niya kung paanong ang isang bahagi ng kanyang pagtutol noon ay talagang para sa karapatan ng mga magulang niya sa sarili nilang desisyon, ngunit may isa pang bahagi roon na hindi ganap na malinis ang takot na kapag ang mga bagay ay naayos na sa papel, mas luminaw rin kung gaano kakaunti ang mayroon siya sa labas ng bahay na ito. Hindi naman siya naghihirap. May trabaho siya sa maliit na tutorial center sa bayan at may kaunting naiipon. Ngunit hindi iyon sapat upang hindi niya maramdaman ang pagkakaugat ng sarili sa bahay, na kinasanayan na niyang sabihing hindi naman talaga niya inaangkin. At habang mas nakikita niyang may sariling lohika ang pag-aayos ng lupa, mas napipilitan siyang tanungin kung alin nga ba sa mga pinoprotektahan niya ang totoo, ang mga magulang niya, ang bahay, o ang bersyon ng sarili niyang matagal nang nakatira rito, at hindi alam kung paano susukatin ang halaga, kung wala ito. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga lumang libro sa estante sa sala, dumating si Tomas nang walang pasabi, hindi niya narinig ang sasakyan. Bigla na lamang itong nasa may pintuan, nakasuot ng polo na bahagyang gusot at mukhang mas pagod kaysa sa mga naunang pagdating. Nandiyan ba si Pa? Tanong nito. Nasa likod, sagot niya. Hindi sila agad nagsalita pa. Sandaling nakatayo lamang si Tomas, tila ba tinitingnan kung may sapat bang espasyo para sa isang usapan na hindi mauuwi sa dati. Narinig ko galing kay Ma na nakuha na ninyo ang papers, sabi nito sa wakas. Oo. Tumango siya. Gusto kong makita. Walang dahilan upang tumanggi si Lira. Gayunman, may bahagi sa kaniya na umalma sa bilis ng pagsasalita nitong parang likas na makikibahagi agad sa lahat ng gumagalaw. Hindi niya ipinakita iyon. Kinuha niya ang brown envelope sa ibabaw ng aparador at iniabot. Maingat itong binuksan ni Tomas at isa-isang tiningnan ang mga certified copies. Habang ginagawa niya iyon, napansin ni Lira kung gaano kapamilyar ang pagkilos ng kamay nitong humahawak sa dokumento mabilis, ngunit hindi pa dalos-dalos, sanay sa pagkilatis ng petsa, reference number, pirma. Naisip niya, may mga kasanayang kapag likas sa isang tao ay madaling ipagkamaling karapatan. Tama naman, sabi ni Tomas. May kulang pa siguro sa ID copies ni Celia, kapag magpapadala tayo. Alam na namin, sagot niya, at kaagad ay narinig niya ang pagiging matalim niyon. Nag-angat ng tingin si Tomas, hindi pa rin ito galit. Marahil mas mahirap iyon, dahil parang ang inis lang ay nasa hangin, hindi pa pinipili ng sinuman na katawanin. Hindi ko sinasabing hindi ninyo alam, sabi niya, sinasabi ko lang. Alam ko. Tahimik uli, sa likod bahay. Maririnig ang tunog ni Papa na pinuputol sa wakas ang tuyong sanga ng bayabas. Dumaan si Mama mula kusina patungong banyo, at nang makita si Tomas ay bahagyang nagulat, saka lamang nagsabi ng, "Nandyan ka pala." Umupo siya sa sala at pinagtimpla pa rin ito ng kape. Sa gayong maliliit na kilos, nananatili ang anyo ng pamilya kahit ang mga bitak ay hindi na maikakaila. Pipirma ako kapag handa na, sabi ni Tomas makalipas ang ilang minuto, nakatingin sa mga papel at hindi sa kanila. Hindi ko naman haharangan yan. Alam namin, sabi ni Mama. Pagkatapos ay huminto, saka idinugtong, pero gusto naming malinaw din na hindi ito kapalit para hindi na pag-usapan ang bahay kailanman. Hindi lang ngayon. Marahan ibinaba ni Tomas ang papel,
Tila iyon ang unang pagkakataong may malinaw at hindi pa dalos-dalos na pangungusap mula sa mga magulang nila na humaharap sa dalawang usapin ng sabay. Hindi pag-iwas, hindi pagsuko. Sige, sabi niya. Ngunit ang sige na iyon ay iba sa dati, wala ang lantad na pagod o ang inis na pigil. Mas kahawig iyon ng pagkilala sa isang realidad na hindi ayon sa gusto niya, ngunit hindi na rin pwedeng baluktutin sa mabilis na lohika. Basta sana, dagdag niya pagkaraan, kapag dumating tayo roon, hindi na tayo magsisigawan pa sa mga bagay na hindi naman talaga lupa ang pinagmulan. Naramdaman ni Lyra na may kumurap sa loob niya. Dahil sa unang pagkakataon, tila narinig niyang si Tomas mismo ang umamin ng pahapyaw sa bagay na matagal na nilang iniikutan, na may higit pa sa sukat ng lote at pangalan sa titulo ang tinatalo-talo nila. Ngunit kasabay ng pagkilalang iyon ay dumating din ang pagod. Sapagkat kung alam na pala nilang ganoon, bakit ganoon pa rin kahirap magsalita ng hindi parang may ibinabato? Nang umalis si Tomas ng hapong iyon, iniwan niya sa mesa ang photocopy ng kanyang ID na malamang matagal na niya iyong dala at hinihintay lamang ang tamang oras. Kinuha iyon ni Mama at maingat na ipinasok sa brown envelope. Walang nagsabi ng kahit ano. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Lyra. Mainit ang hangin at mahina ang ikot ng bentilador, ngunit hindi iyon lamang ang dahilan. Nasa isip niya ang sinabi ni Tomas tungkol sa mga bagay na hindi naman talaga lupa ang pinagmulan. Naalala niya ang mga taong tinanggihan niya noon, hindi naman dakilang sakripisyo, mga maliliit lamang na paglihis sa posibleng buhay. Ang alok na magturo sa masbate na hindi niya sinubukan, dahil bagong operahan noon si Mama sa ngipin at ayaw niyang iwan si Papa mag-isa sa bahay. Ang pagkakataong makisalo sa isang apartment sa Sta. Cruz kasama ang dati niyang katrabaho na hindi niya sinunggaban dahil sino raw ang sasama kay Mama sa bangko kapag matatapat ang bayad ng buwis sa araw ng trabaho. Ang maikling panahong may nanligaw sa kanya na taga Batangas at laging may plano, ngunit napansin niyang kapag binabanggit niya ang posibilidad ng paglipat, may sumisikip sa kaniya na para bang may maririnig siyang lagutok sa loob ng bahay kahit wala pa siyang ginagawa. Wala naman ni isa sa mga desisyong iyon ang ipinilit sa kaniya. Wala ring nangakong may gantimpala sa paglagi, ngunit hindi rin maikakaila na sa paglipas ng mga taon. Ginamit niya ang pananatili hindi lamang bilang pagsuporta, kundi bilang paraan ng pag-iwas sa mga anyo ng buhay na kailangan niyang akuin ng buo kung aalis siya rito. At ang pagkilalang iyon, kahit mahina lamang, ay nagdulot sa kaniya ng lungkot na hindi niya maihagis kay Tomas, kay Mama, kay Papa, o kanino man. Kinabukasan, habang nagsasaing siya, lumapit si Papa at tumayo sa may pintuan ng kusina. Nag-iisip ka, sabi nito. Hindi tanong. Opo, mabuti rin yon kung minsan. Kung minsan lang. Nagkaroon ng bahagyang ngiti sa gilid ng labi nito. Kapag sobra, kinakain ka rin. Nagpatuloy siya sa paghuhugas ng bigas. Pa, sabi niya pagkaraan, hindi tumitingin. Kapag naayos na ang likod na lote, ibig sabihin ba, mas madali na ring pag-usapan ang bahay. Hindi agad sumagot si Papa. Narinig lamang niya ang pag-upo nito sa bangkito malapit sa pinto. Hindi ko alam, sabi niya sa wakas, baka mas madali sa papel. Hindi ibig sabihing mas madali sa loob. Tumango si Lyra kahit hindi siya nakikita. Natatakot ka? Tanong nito pagkaraan ng mahabang katahimikan. Hindi niya alam kung aling bahagi ng takot ang dapat niyang aminin, na baka mapunta ang bahay sa kamay ni Tomas. Na baka sa huli ay patas ang maging pasya ng mga magulang at kailangan niyang tanggapin na wala siyang espesyal na paghahabol. Na baka sa lahat ng ito, ang pinakamahirap pala ay harapin ang katotohanang ang bahay na ito ay hindi kailanman nilikha upang maging sukatan ng lahat ng inilaan niya sa buhay. Opo, sabi niya, pero hindi ko rin po alam kung para saan. Hindi naman laging malinaw agad ang takot, sagot ni Papa. Minsan, tsaka lang nalalaman kapag napipilitan ka ng pumili kung ano ang bitbitin mo, at ano ang iiwan. Hindi na niya iyon sinagot. Ngunit sa buong maghapon, nanatili sa kaniya ang pangungusap na iyon, hindi bilang sagot kundi bilang salamin. Pagsapit ng huling bahagi ng linggo, dumating ang courier para sa mga forms na ipapadala kay Celia. Inayos nila ni Mama ang mga papel sa mesa, nilagyan ng sticky notes kung saan kailangan ng pirma, at nagsulat si Mama ng maikling sulat kamay na mas mahaba pa kaysa sa alinmang formal instruction na kalakip. Habang pinapanood niya ang ina niyang dahan-dahang isinusulat ang, "Anak, basahin mong mabuti, wala namang minamadali." Naisip ni Lyra na marahil iyon ang tanging uri ng kapangyarihang talagang hawak pa ng mga magulang nila sa gitna ng lahat ng ito, ang bilis ng sarili nilang kamay sa pag-abot ng bagay sa mga anak. Sa sandaling maipadala ang sobre,
Tila may isang bahagi ng usapan na lumipat na sa labas ng bahay, sa biyahe ng mga papel, sa oras ng courier, sa pirma ng kapatid na hindi naroroon. Hindi nito pinagaan ang loob ni Lyra, ngunit binago nito ang hugis ng paghihintay. Habang sumasapit ang mga araw, unti-unting naging mas tahimik ang bahay, hindi dahil naghilom ang lahat kundi dahil may ilang bagay nang nasa galaw ng proseso, at hindi na pwedeng paikutin lamang sa usapan. Si Tomas ay hindi madalas tumawag. Kapag tumatawag man, diretso na sa kung may kulang pa ba sa documents, kung dumating na ba ang acknowledgement ng courier, kung anong araw pwedeng sumunod na pumunta sa notaryo kapag handa na ang lahat. Nakakainis pa rin sa pandinig ni Lyra ang kaayusang iyon. Ang tila paglalagay ng railing sa paligid ng isang bangin, na emosyonal pa rin naman ang ilalim, ngunit hindi na siya sumasagot ng tulad ng dati. Hindi dahil wala na siyang tutol, kundi dahil napansin niyang bawat beses na sasagutin niya si Tomas mula lamang sa inis, mas lalo siyang nalalayo sa bagay na gusto niyang ingatan. Hindi naman ito kabutihang loob, mas kahawig ito ng pagod at pagkatuto. Isang gabi, habang naghahapunan silang tatlo at humahampas ang mahinang ulan sa bubong, sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang sunod-sunod na maiinit na araw, sinabi ni Mama ng tila karaniwan lang. Pagbalik ng signed copies ni Celia, pupunta tayo sa notaryo. Walang nagulat. Gayunpaman, nang marinig iyon ni Lyra ng buo, may mahina pa ring pag-uga sa loob niya, katulad ng unang pagkawala ng tunog ng pagbukas ng bintana noong simula ng lahat. Hindi dramatiko, hindi marahas, ngunit sapat para maalala niyang ang mga bagay na inaakala mong kaya mong isipin ng maaga, ay iba pa rin kapag dumating na bilang pangungusap sa hapagkainan. Tiningnan niya si Papa. Tumango ito ng bahagya. Tila matagal na nilang napag-usapan iyon ni Mama, nang hindi na niya namalayan, wala siyang itinanong. Sa halip, sumandok siya ng kaunting sabaw, at pinilit tikman, kahit hindi naman siya gutom. Sa labas, dumidilim ang langit ng mas maaga dahil sa ulan. Sa loob, hindi na niya matiyak kung ang nararamdaman ba niya ay paghahanda o pamamaalam sa isang bagay na wala pa namang tuluyang nawawala, at habang pinupunasan niya ang gilid ng mangkok ni Papa, na may tumalsik na sabaw, naisip niyang maaring iyon ang pinakamatapat na anyo ng kanilang kalagayan ngayon. May mga kamay pa ring marunong sa maliliit na pag-aalaga. Habang sa tabi ng mga ito ay dahan-dahang inaayos ang mga papel para sa mga desisyong wala ni isa sa kanilang kayang ilagay sa isang malinaw na salitang hindi nag-iiwan ng kirot. Kirot. Dumating ang signed copies ni Celia makalipas ang 4 na araw. Nakatiklop ng maayos sa loob ng brown envelope na may sulat kamay nitong mas maikli kaysa kay Mama ngunit mas tuwiran. Kayo na ang bahala sa tamang proseso. Basta wag niyong hayaang papel lang ang magsalita para sa lahat. Binasa iyon ni Mama sa mesa matapos buksan ang sobre, at kahit walang anumang bago sa nilalaman, kung tutuusin, may bigat pa rin ang pagdating ng pirma ng anak na wala sa bahay. Inilapag ni Papa ang salamin sa mesa, pagkatapos tingnan ang huling pahina, at si Lyra ay nakatitig lamang sa pirma ni Celia, na tila ba may kakaibang kapangyarihan ang sulat kamay ng malayo. Hindi nito kayang pawiin ang tensyon, ngunit nababago nito ang hugis ng usapan. Hindi na iyon lamang paikot-ikot sa loob ng bahay, sa pagitan ng sala at kusina, sa pagitan ng bintana at bakuran, may isang bahagi na nitong tumawid sa layo, pinanghawakan ng taong wala roon araw-araw ngunit kasama pa rin sa bigat. Kinabukasan, maaga silang nagpunta sa notaryo. Sumama si Tomas, gaya ng inaasahan, at nang sabihin ni Mama kinaumagahan na sabay na silang umalis upang hindi na raw magkahiwa-hiwalay, may naramdaman si Lyra na hindi niya masabing ganap na pagtutol o simpleng pagkailang. Sumakay silang 4 sa sasakyan ni Tomas dahil mas madali raw kaysa magka-tricycle pa. At sa buong biyahe ay iilang karaniwang pangungusap lamang ang lumutang kung gaano kainit kahit maaga pa, kung mukhang uulan sa hapon, kung bukas ba ang shortcut malapit sa palengke. Sa ganitong mga oras, napapansin ni Lyra kung gaano kahusay ang pamilya nila sa pagpapanatili ng formal na anyo ng maayos. Hindi iyon pagkukunwari ng lubos, may pagmamahalan pa rin doon, may mahabang kasaysayan ng pag-alam sa mga gusto at iniiwasan ng isa't isa. Ngunit may kasama na ring matinding disiplina ng loob, ang huwag ilantad lahat, ang huwag sabihin ang pinakamatigas na bahagi ng iniisip kung maaari pang ilagay sa usapan ang panahon, trapiko, at presyo ng sibuyas. Sa opisina ng notaryo, malamig ang aircon at masyadong puti ang ilaw. May mga upuang plastik na magkakadikit at isang maliit na altar sa sulok. At sa harap ay mesa ng sekretarya na sanay na sa mga pamilyang may dalang envelope at boses na hindi malaman kung simpleng asikasong legal lamang
o may mas malalim na pinipigilang sama ng loob sa likod. Naghintay sila ng halos 1 oras dahil may nauna pang mag-asawang nagpapa-affidavit. Umupo si Papa sa dulo, katabi si Mama. Si Tomas ay ilang beses tumayo upang itanong kung malapit na. Si Lyra naman ay nakaupo sa pinakadulo ng hanay at pinapanood ang salamin ng pintuan, na bumabalik sa kanya ang mukha niyang tila mas payat sa malamig na liwanag. Nang tawagin sila, pumasok sila sa maliit na silid na may malaking mesa at naka-frame na diploma sa dingding. Maingat na ipinaliwanag ng abogado ang dokumentong ihaharap ang paghahati sa likod na lote sa 3 magkakapatid, hindi pa pisikal na hatian sa bakod o gusali, kundi malinaw na pagkilala sa papel na sa kanilang 3 iyon mapupunta ng pantay. Wala roong dakilang pagbabago sa mukha ng sinuman, wala ring ginhawang biglang bumuhos, ngunit nang lagdaan ni Papa at ni Mama ang mga pahina, nang ilapag ni Tomas ang sarili niyang pirma ng walang anumang komentaryong dagdag, at nang makita ni Lyra ang espasyong dating abstrakto lang sa isip na ngayoy natatakan na ng pangalan nilang magkakapatid, may marahan, ngunit tiyak na pag-uga sa loob niya. Hindi iyon tuwa, hindi rin pagkatalo. Mas kahawig iyon ng pakiramdam, kapag may lumang aparador na matagal nang nakaharang sa dingding, at sa wakas ay inusog ng bahagya hindi pa nababago ang buong silid, ngunit nakikita na ang bahaging hindi mo napapansin noon. Ang guhit ng alikabok sa likod, ang pagkupas ng pinturang hindi tinamaan ng araw. Paglabas nila sa opisina, iminungkahi ni Tomas na kumain muna bago umuwi. Sa ibang araw, marahil tututol si Lyra dahil ayaw niyang ihalo ang anumang uri ng selebrasyon sa bagay na hindi naman niya kayang tawaging masaya. Ngunit tumango si Mama, at si Papay mukhang pagod na, kaya sumama rin siya. Kumain sila sa isang maliit na karinderyang may aircon malapit sa highway, lugar na pinipili ni Tomas kapag ayaw nitong masyadong mahal, ngunit ayaw ding pawisan ang polo habang kumakain. Habang inaayos ang mga plato ng tapsilog at pansit, may bahagyang ginhawa sa pagiging ordinaryo ng lahat. Nagtanong si Tomas kung gusto pa ba ni Papa ng dagdag na sabaw. Si Mama ay nagkomento sa alat ng longganisa. Si Lyra ay tumango lamang kapag tinatanong at hindi na naghanap ng anumang salitang kakailanganing depensahan maya-maya. Doon niya napansin na ang ilan sa pinakamahirap na sandali sa pamilya ay hindi iyong nagaganap sa mismong gitna ng usapin, kundi iyong kasunod. Kapag kailangan ninyong umorder ng tubig at mag-abot ng toyo sa isa't isa, na parang walang nausog na bahagi ng buhay sa nakaraang oras. At marahil dahil pagod na rin ang lahat, nang ihatid sila ni Tomas pauwi ay mas tahimik ang katahimikan. Wala roong paghihintay sa susunod na banat, may anyo itong mas malapit sa pagpapahinga, ngunit hindi pa tapos ang totoong mabigat. Alam iyon ni Lyra habang pinapanood mula sa bintana ang pag-alis ng sasakyan ni Tomas. Alam niya ring iyon kinagabihan, nang makita niya si Mama na muling inilalagay sa aparador ang brown envelope na ngayon ay mas makapal ng ilang notarized copies. At higit niya iyong nalaman pagkaraan ng 2 araw, nang si Papa mismo ang maglabas ng salitang bahay, nang hindi ito hinihingi ng kahit sino. Hapon noon at tahimik ang paligid matapos ang maikling ambon. Nasa likod si Lyra at tinatanggal ang mga dahong bumara sa kanal, sa tabi ng kusina nang lumapit si Papa, na may dalang maliit na bangko at umupo malapit sa puno ng bayabas. Mas magaan ba ang pakiramdam mo? Tanong nito. Hindi agad sumagot si Lyra. Hindi ko po alam kung magaan, sabi niya sa wakas. Pero iba. Tumango si Papa. Iba nga. Ilang sandali silang nakinig sa patak ng tubig mula sa bubong na hindi pa tuluyang natutuyo. Pagkatapos ay sinabi nito, ayokong iwanang parang multo itong usapin tungkol sa bahay. Sa gawin niyang iyon laging nagsisimula ang mga mabibigat na usapan hindi sa pagbanggit agad ng sentro kundi sa anyong gusto niyang iwasan. Multo, gulo, deadline. Dahan-dahang binibihisan muna ng mga salitang hindi pa siya. Hindi gumalaw si Lyra, hindi ko sinasabing desisyonan agad, patuloy niya. Ang sinasabi ko, gusto kong sabihin ng malinaw kung ano ang gusto ko, habang kaya ko pang sabihin ng hindi sa papel lang nanggagaling. Tumingin siya sa ama. Hindi mahigpit ang mukha nito. Hindi rin lubos na payapa. Naroon ang tanda ng mga taong matagal nang namuhay sa isang bahay at bigla na lamang napilitang ilagay sa harap ang mga bagay na mas madali sanang iwan sa pakiramdam. Ano po ang gusto niyo? Tanong niya. At habang lumalabas ang tanong ay naramdaman niyang ito, na marahil ang ilang linggo niyang parehong iniiwasan at hinihintay, huminga si Papa ng malalim. Gusto kong habang nandito pa ako at ang nanay mo, walang mag-aakto na may-ari na, amin pa rin ito. Bahay pa rin namin ito. Opo. At kapag dumating ang panahong hindi na kami ang magpapasya araw-araw rito,
Ayoko ring mapunta ito sa pira-pirasong hatian na parang pwedeng bentahan agad kung sino ang mas maingay o mas gipit. Tumingin ito sa bahay, habang sinasabi iyon, sa kisame ng kusina na bahagyang umitim na sa usok ng mga taon, sa bintanang ilang beses ng pininturahan, sa linyang laging nilalakaran ni Mama, mula sala hanggang lababo. Gusto ko, sabi nito, na manatiling bahay. Pero alam kong hindi pwedeng manatiling ganoon sa simpleng gusto lang. Nanahimik si Lira, dahil kahit simpleng pakinggan, doon na nagsisiksikan ang lahat ng mahirap, sino ang titira, sino ang aalis, sino ang mag-aayos ng bubong, sino ang magbabayad ng buwis, sino ang may huling sabi kapag hindi na lamang emosyon ang usapan kundi praktikal na pang-araw-araw. May naiisip po ba kayong paraan? Maingat niyang tanong. Meron, sabi ni Papa. Pero hindi ko alam kung tatanggapin ninyo. Naroon ang unang kirot bago pa man niya marinig ang kabuuan. Ano po yun? Iwan sa inyo ng nanay mo ang bahay na magkakapatid pa rin ang may-ari, pero malinaw na habang gusto mong manatili rito at kaya mo pa itong alagaan, dito ka muna. Hindi bilang may-ari ng higit sa iba, hindi rin bilang tagabantay na walang boses, kundi bilang taong narito. Kung sakaling ayaw mo na balang araw, saka pa lang ninyo pag-usapan ulit ng magkakapatid kung ano ang susunod. Sa unang dinig, hindi niya agad malaman kung ano ang naramdaman. May bahagi roon na halos kahawig ng ginhawa, at kasunod nito ay mabilis na dumating ang hiya sa ginhawang iyon. Dahil paano siya giginhawa sa mungkahing nagbibigay sa kaniya ng pananatili, gayong ilang linggo niyang pinipilit sa sariling hindi niya ipinaglalaban ang sariling pwesto. Ngunit totoo ring may bahaging sumisikip sa dibdib niya sa ideyang maaari palang kilalanin sa wakas, kahit hindi lubos, na ang pagiging naroon ay hindi basta aksidente. Alam kong hindi perpekto yan, sabi ni Papa, tila nababasa ang pag-aalinlangan sa mukha niya. At alam kong baka isipin ni Tomas na ikaw ang pinapaboran ko, baka ikaw na may isipin na kulang pa rin. Pero iyan ang pinakamalapit sa tingin ko sa hindi agad binaboy ang bahay o ang loob ninyo. Hindi siya nakasagot agad. Sa loob ng mahabang panahon, ang pinakamatapat na nararamdaman niya ay hindi madaling ilagay sa isang malinis na pangungusap. Kung sasabihin niyang natatakot siyang mawala sa kaniya ang bahay, parang inaamin na rin niyang bahagi nga ng sarili niya ang pag-angkin. Kung sasabihin naman niyang ayaw niya ng anumang pabor sa kaniya, may kasamang pagtatanggi iyon sa lahat ng taon na siya ang naroon, na para bang wala ring saysay ang mga iyon. Hindi ko po alam kung ano ang tamang maramdaman, sabi niya sa wakas. Hindi rin naman laging kailangan tama agad, sagot ni Papa. Kailangan lang totoo. Nang gabing iyon, sinabi ni Papa kay Mama ang napag-usapan nila. Nasa sala silang tatlo, walang melodramang ilaw ng hapon, walang ambon sa bubong. Wala ring anumang mapapagsabihang espesyal ang sandali kung titingnan mula sa labas. Nagbabalat lamang si Mama ng ponkan, nakapatong ang dyaryo sa tuhod ni Papa, at si Lira ay nasa bangkong mababa na gamit niya sa pagtitiklop ng mga pinatuyong tuwalya. Iyan din ang iniisip ko, sabi ni Mama matapos makinig. Hindi siya tumingin agad kay Lira kundi sa mesa kung saan may bahid pa ng katas ng ponkan. Pero kailangan malinaw na hindi ito pabor lang sa isa. Kapag siya ang narito, hindi ibig sabihin kanya na ito. Kapag kayo namang iba ang wala rito, hindi ibig sabihin wala na kayong sinasabi. Ang problema lang, kapag masyado mong ginawang pantay ang lahat sa papel, minsan hindi mo naman kinikilala na may ibang anyo ng katotohanan ang araw-araw. Naramdaman ni Lira ang bahagyang paghaplos ng lungkot sa kanya. Dahil naroon na naman ang bagay na hindi man lang maikabit sa iisang kabutihan o pagkukulang, kung pantay sa papel, maaaring hindi patas sa aktwal. Kung kikilalanin ang aktwal, baka magmukhang hindi patas sa iba. At sa lahat ng anyo, may nasasaling damdamin, may maaaring makaramdam na siya ang mas kaunti ang nakita o napakinabangan. Sasabihin niyo po ba kay Kuya? Tanong niya. Oo, sabi ni Papa. Pero hindi ngayon agad, ayokong sa init pa ng pagkakapirma nitong nakaraan. Makalipas ang 3 araw, si Tomas ang dumating uli, hindi iyon biglang pagsugod. Tinawagan muna niya si Mama sa umaga at sinabing daraan siya paghapon. Buong maghapon ay naramdaman ni Lira ang mabigat na paghahanda sa loob ng bahay, bagaman wala namang hayagang naghanda. Nagluto si Mama ng ginisang munggo, paborito ni Tomas kapag maulan, at si Papa ay ilang beses lumabas-pasok sa likod na parang may hahanapin ngunit malinaw na nag-iisip lamang. Si Lira na may naglinis ng sala ng higit sa kinakailangan, pinunasan ang bintana sa harap kahit hindi naman iyon kapansin-pansing marumi, at habang ginagawa niya iyon ay naiinis sa sarili. Hindi niya gusto ang pakiramdam na para siyang naghahanda para sa isang pagsusulit tungkol sa buhay na matagal na niyang tinitirhan.
Dumating si Tomas bandang 4:00, wala na namang kasamang iba. Maayos ang mukha nito, ngunit sa maayos na iyon ay mas madaling makita ang pagod. Pagkatapos ng karaniwang kamustahan at isang tasa ng kape na hindi naman agad ininom, sinabi ni Papa ang nais niyang sabihin ng diretsyo kaysa sa inaasahan ni Lyra. Hindi ito nagsimula sa paliwanag tungkol sa pagpapalaki sa kanila o sa kahalagahan ng pagkakapatid, hindi rin sa sermon tungkol sa pag-aari. May iniisip kami ng nanay mo tungkol sa bahay, sabi nito. Hindi pa papel, gusto lang naming marinig mo bago pa kung saan-saan manggaling ang pakahulugan. Tumingin si Tomas sa kanya, pagkatapos kay Mama, saka muli kay Papa, walang nagsalita. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Papa ang iniisip niyang ayos, hindi agad ililipat sa iisang pangalan. Mananatiling magkakapatid ang pagtingin sa hinaharap ng bahay kapag dumating ang panahong hindi na sila ng ina ni Lyra ang may pasya. Ngunit habang naroroon si Lyra at hanggat nais at kaya nitong alagaan ang bahay. Hindi ito dapat paalisin o ipailalim sa anumang pasyang para bang isa lamang itong parte ng hatian. Hindi ito reward, sabi ni Papa. At hindi rin parusa sa sinuman, ito lang ang pinakamalapit na naiisip kong hindi agad gawing problema sa bentahan ang lugar na ito. Matagal bago nagsalita si Tomas. Hindi siya agad tumutol, hindi rin siya sumang-ayon. Ipinatong lamang niya ang mga siko sa tuhod at pinagdikit ang dalawang kamay, isang kilos na matagal nang alam ni Lyra bilang senyales na may pinipili itong tamang tono. Ibig sabihin, sabi niya sa wakas, parang may first right si Lyra na manatili. Hindi right na parang titulo, sagot ni Mama. Pero oo, kinikilala naming narito siya. At ayaw naming ang mismong katotohanang iyan ang unang burahin para lang masabi nating pantay sa paraang komportable sa papel. Paano kung hindi niya naalagaan? Tanong ni Tomas. Paano kung gusto niyang ipatira ang ibang tao? Paano kung may major repair na kailangan? Paano kung magkasawaan kayo sa setup? Alam ni Lyra na may kabuluhan ang mga tanong na iyon. Ngunit alam din niyang sa paraan ng paglalatag ni Tomas, muli niyang naramdaman ang lumang gawin nitong gawing mga kahon ng problema ang mga bagay bago pa man sila mabuhay sa tunay na anyo, kaya nga hindi pa papel. Sabi ni Papa, pinag-uusapan pa lang. At kapag dumating sa mga ganyang punto, doon nating itatakda ng malinaw kung ano ang saklaw. Pero bakit parang lagi na lang tayo aasa na mapag-uusapan ng maayos sa pagdating? Sagot ni Tomas, hindi galit ngunit may pagkaputol ang boses. Iyan nga ang iniiwasan ko noon pa. Kapag walang malinaw, doon nagkakagulo. At kapag masyadong malinaw agad, sabi ni Lyra bago niya napigilan ang sarili, parang inuunahan mo na ang buhay ng ibang tao. Napatingin sa kaniya si Tomas. Kasi inuunahan din ako ng pakiramdam na ako ang laging may maling dating kahit concern lang naman. Concern mo rin ang sarili mong takot, sagot niya, at sa oras na marinig niya ang sarili, ay alam niyang muli na naman siyang nakahakbang sa gilid ng bagay na gusto niyang iwasan ang gawing salitang panlaban, ang mga pagkaunawa na dati itinuring niyang tahimik na pagkilala, lamang. At concern mo rin ang sarili mong pwesto, sabi ni Tomas. Tumama iyon ng eksakto dahil totoo. Hindi buong totoo, ngunit sapat na totoo para hindi niya agad matawag na paninira. Ang mas masakit, marahil iyon din ang dahilan kung bakit hindi siya nakasagot kaagad. Sa katahimikang sumunod, si Mama ang nagsalita. Pareho kayong totoo at parehong kulang, sabi nito. Ang problema, gusto ninyong gamitin ang totoo nyo para tuluyang paliitin ang sa kabila. Walang umalma. Hindi dahil sumang-ayon silang lahat kaagad, kundi dahil may mga pangungusap na kapag narinig mo sa tamang pagod ng isang ina, ay nagiging mahirap sagutin nang hindi ka nagmumukhang batang mas inuuna ang pagkapanalo kaysa ang mismong pinagtatalunan. Nang maglaon, si Tomas din ang unang huminga ng malalim at tumingin kay Papa. Hindi ko gustong paalisin si Lyra, sabi niya, mahina lamang, pero malinaw. At hindi ko rin gustong maging bahay na pwedeng kunin ng kahit sino sa amin kapag may pangangailangan. Ang gusto ko lang. Huminto siya, at sa paghintong iyon ay nakita ni Lyra ang bagay na matagal na niyang hindi lubos na kinikilala sa kapatid. Ang hirap nito sa mga bagay na hindi maayos sa isip. Ang gusto ko lang, ulit nito. Hindi kami magising balang araw na ang lahat ng hindi napag-usapan ng malinaw. Doon sabay-sabay lulutang, si Papa ay tumango ng marahan. Ayaw ko rin yan. Pero hindi ko rin kayang pumayag sa setup na parang may nakatalaga ng natural na sentro ng bahay. Nilingon si Lyra, kasi kapag ganon, kahit sabihin mong hindi pag-aari, unti-unti ring nagiging ganon sa kilos, sa desisyon, sa paraan ng pagtrato ng ibang tao. Nakaramdam si Lyra ng init sa mukha. Dahil muli, may bahagi roong totoo. Ilang kapitbahay na ba ang tumitingin sa kanya na para bang siya ang default na anak ng bahay?
Ilang beses na ba siyang nasabihan ng mga linyang may halong papuri at pasanin buti nandyan ka, ikaw na bahala dyan, sa iyo rin naman iyan balang araw, hindi ba? Tuwing naririnig niya ang gayong mga bagay, madalas ay natutulig siya o naiinis, ngunit hindi rin maikakailang, may mga sandaling pinahintulutan niya, ang sarili na sumandal sa tinging iyon, lalo na kapag pakiramdam niya siya ang pinakamaraming hindi na isukat ng iba. Ayokong maging ganon, sabi niya sa wakas, at sa pagkakataong ito ay sa kapatid niya siya tumingin ng diretsyo. At alam kong may mga pagkakataong baka ako rin mismo ang hindi malinaw, pero hindi ko rin kayang umarte na pareho lang ang bahay sa likod na lote o sa ibang bagay na pwedeng hatiin ng hindi nadadamay ang araw-araw. Tinitigan siya ni Tomas ng matagal, at sa unang pagkakataon sa buong usapang iyon, parang hindi sila agad kapwa naghahanda ng panlaban. Hindi naman pareho, sabi nito. Iyon nga ang problema. Pagkatapos noon ay hindi biglang luminaw ang lahat. Mas matagal pa nga ang sumunod na katahimikan kaysa alinman sa naunang argumento. Ngunit ang katahimikang iyon ay iba. Wala roong nakalawit na isang pangungusap na tiyak susundan ng pagtataas ng boses. Sa halip, parang may unti-unting lumalabas na anyo ng pagod, na hindi lamang inis kundi pag-amin na walang sinuman sa kanila ang may kayang gawing malinis ang bagay na ito. Sa huli, si Papa rin ang nagsabi ng pinakamalapit sa pasya, na kaya nilang dalhin sa araw na iyon. Ganito muna, sabi niya. Habang buhay pa kami ng nanay mo, malinaw na amin itong bahay, at wala munang ililipat. Iyan ang una. Ikalawa, kapag dumating ang oras na kailangan na talagang ayusin ang susunod, hindi ito mapupunta sa isang pangalan lang. Magkakapatid pa rin kayo roon. Ikatlo, kikilalanin nating habang narito si Lira at hanggat walang abusong nangyayari, hindi siya tratuhing parang pansamantalang nakikitira lamang. At ikapat, bago kami tuluyang gumawa ng anumang papel tungkol dito, uupo tayong apat kasama si Celia kahit sa tawag, kung kailangan at isusulat ng malinaw kung ano ang ibig sabihin ng pananatili, ng gastos, de major decisions, hindi para gawing negosyong kontrata ang buhay ninyo, kundi para hindi rin kayo maubos sa pakiramdaman lang. Tumingin siya isa-isa sa kanilang dalawa. Iyan ang kaya ko ngayon. Wala nang mas malinis pa dyan sa totoo lang. Walang nagsabi ng sige agad. Maging si Tomas, na sanay sa mabilis na pagtanggap o pagtutol, ay nanatiling tahimik muna. Sa huli, tumango ito. Hindi masayang tango, hindi rin pilit. Isang tango ng taong alam na hindi nakuha ang buo niyang gusto ngunit nakakita ng sapat na pagkilala, upang hindi na lalo pang itulak ang sarili sa dingding. Okay, sabi niya sa wakas. Basta malinaw pagdating ng usapan sa gastos at desisyon. Ayokong isang araw sasabihan na lang kaming may pinagawa na pala rito na kami rin ang aambagan ng hindi man lang napag-usapan. Tama naman, sabi ni Mama, pagkatapos ay tumingin kay Lira. At ikaw? Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman sa pagkaalam na kailangan niyang sumagot. Noon, akala niya sapat na ang tutol sa maling paraan ng kapatid niya. Ngayon, narito siya sa puntong kailangang aminin kung anong uri ng pwesto ang kaya niyang akuin nang hindi nagsisinungaling sa sarili. Ayoko ring gawing parang akin ito nang higit sa inyo, sabi niya, mabagal, pinipili ang salita. Pero ayoko ring ipagkunwari na wala sa akin ang buhay na narito araw-araw. Kung ganyan muna ang kaya nating pag-usapan, tatanggapin ko. Pero gusto ko ring malinaw, huminto siya, dahil ang susunod ay para bang matagal nang nakaipit sa lalamunan. Gusto ko ring malinaw na kapag nanatili ako rito, hindi iyon libreng serbisyo na pwedeng i-assume ng lahat. At hindi rin iyon dapat gamitin laban sa akin o bilang utang na loob sa akin. Habang sinasabi niya iyon, naramdaman niyang namumula siya, hindi sa hiya lamang kundi sa bigat ng pag-amin na matagal na niyang inaayos sa sarili. Nakita niyang bahagyang gumalaw ang mukha ni Tomas, marahil dahil iyon din ang unang beses na narinig nito mula sa kaniya ang mas tuwirang anyo ng hinanakit na dati lumalabas lamang sa gilid ng mga argumento. Fair, sabi nito matapos ang ilang sandali. Isang simpleng salita, ngunit higit na malaki ang tinama nito sa loob ni Lira kaysa sa inaasahan niya, hindi dahil nalutas na ang lahat. Kundi dahil sa unang pagkakataon ay may narinig siyang pagkilala mula sa kapatid na hindi agad humihila pabalik sa lohika ng papeles. Nang umalis si Tomas, ng gabing iyon, hindi na mabigat ang pagsasara ng gate tulad ng dati. May natitira pa ring kirot, may mga puwang pa ring hindi pa napag-usapan lalo na ang mismong anyo ng magiging kasulatan sa darating na panahon. Lalo na ang papel ni Celia, lalo na ang hindi maiiwasang pagdating ng mga araw na hindi na lamang usapan kundi pangangailangan ang magdidikta, ngunit may nabawasan sa pag-ikting. At marahil iyon muna ang tanging uri ng pagluwag na pwede nilang pagkatiwalaan, hindi iyong ipinapangakong magiging maayos ang lahat,
kundi iyong nagpapahintulot na makaupo muli sa iisang sala, nang hindi agad naghahanap ng pananggalang sa unang tingin pa lamang. Sa mga sumunod na linggo, hindi naman nabago ang bahay sa nakikitang paraan. Nandoon pa rin ang lamat sa dingding, ang kupas na altar, ang kabinet na medyo sablay ang pagsasara. Si Papa ay patuloy na nagbubukas ng bintana sa umaga. Si Mama ay nagrereklamo pa rin sa mahal ng kamatis, at sa bilis maubos ng sabon. Si Lyra ay pumapasok pa rin sa tutorial center, at umuuwi bago magtakip silim para maghanda ng hapunan. Ngunit may ilang maliliit na bagay na unti-unting nag-iba. Kapag may tumawag si Tomas, hindi na agad hinihigpitan ni Lyra ang balikat niya. Kapag may kailangang ipaayos sa gripo o sa